Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1876 hanggang 1885. Immortal Mountain 9th Level. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yan Wuliang ay nagbago ng husto at sinabi niya, "Mga kapatid, tumakbo para sa inyong buhay ng hiwalay." Ang 10 babae sa paligid ni Yang Yiu ay matigas. Hindi tayo kalaban para sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi man lang naisip ni Yan Renyi na pigilin si Yang Yiu, dahil pakiramdam niya na ang ulo ng Zia na dumurog sa kanyang lumilipad na espada ay mas malakas kaysa sa kanyang Panginoong si Yan Wuliang sa aspeto ng aura. Sa isang iglap, ang noo ni Yan Renyi ay napuno ng malamig na pawis, at maaari lamang niyang utusan ang ilang kapatid na tumakas. Alam niyang kung hindi sila tatakbo, mamamatay ang lahat. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa sumunod na sandali, magkahiwalay na tumakas si Yan Wuliang at ang iba pang 8 tao. Walang pagdadalawang isip. Si Yang Yiu, na nakakita sa eksenang ito mula sa malayo, ay ngumisi at nagsabi, "Matalino ito, ngunit hindi kita bibigyan ng pagkakataong makatakas." Pagkatapos noon, direktang sinabi niyang kay Zexang, "Si Zexang at ang iba pa ay masasamang tao, tulungan mo akong alisin sila." Okay. Seryosong tumanggo si Zexang at nawala kaagad habang nagsasalita. At agad ding nawala si Yang Yiu. Magkahiwalay na tumakas ang 8 tao, dahil natatakot siyang hindi ito magawa ni Zexang ng mag-isa. Bilang resulta, nanlaki ang mga mata ni Yang Yian sa susunod na sandali. Sa wakas ay nakita niya ang mga pamamaraan ng isang 2-level master. Ang figure ni Kjian Zexang ay pumailang lang sa kalangitan at naging 8 daluyan ng liwanag sa hangin. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga hiyawan ng takot. Habang umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng takot, nabigla si Yang Yian sa sumunod na segundo. Bang, bang, bang. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga tunog, 8 figure ang nahulog mula sa langit at lahat ay dumapo sa kanyang harapan. Sila ang eksaktong 8 tunay na immortal na disipulo ng Shangsheng Xianmen. Walang nakatakas sa kanila. Lahat sila ay itinapon sa harap ni Yang Yian ni Zexang gamit ang ilang paraan, at ang kanilang mga kapangyarihan ay selyado. Nahuli ko sila. Bahagyang nagsalita si Zexang, na parang ang nahuli niya ay hindi 8 totoong immortal, kundi 8 higad. Matagal na natigilan si Yang Yian bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Sobrang saya ang naramdaman niya. Sa isang mahusay na master tulad ni Zexang sa kanyang tabi, kailangan niyang dumaan sa mas kaunting problema. Ngumiti siya at sinabing, "Zexang, nagsumikap ka. Pumunta ka doon at hintayin mo ako. Hayaan mong ako na ang bahala sa mga susunod na bagay." Si Yang Yian ay mayroon na ngayong sariling code of conduct para sa kaaway. Hindi mabilang na karanasan sa buhay at kamatayan ang nagsabi sa kanya na hindi siya dapat maging malambot ang puso. Kaya ang susunod na gagawin ay medyo madyugo, kaya subukang huwag hayaang makilahok si Zexang. Siya ay walang muwang at simple. "O sige, pupunta ako doon at hihintayin kita." Walang pag-aalinlangan na sabi ni Zexang at naglakad na palayo. Ngumiti si Yang Yian at ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Go." Pagkaalis ni Zexang, tiningnan ni Yang Yian ang 8 takot na immortal ng Shangsheng Xianmen sa lupa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, napalitan ng pagpatay na layunin. "Noong pinatay ako sa labas ng 2 Immortal Mansion, mukhang nandoon din kayo," sabi ni Yang Yian habang kinusot ang kanyang mga mata at tumingin sa 8 immortal. Ang panganay na kapatid na si Yan Renyi, na nangunguna, ay naramdaman ang pamatay na hangarin ni Yang Yian at pinawisan siya ng malamig. Hanggang ngayon ay wala na siya sa katawan. Nang umatake ang maliit na batang babae ngayon lang, nakontrol siya nang hindi man lang nakikita ang paraan ng malinaw, ngunit naramdaman niya ang isang napakalakas na puwersa, isang puwersang hindi pa naramdaman ni Yan Renyi, at mas malakas pa ito kaysa sa kanyang Panginoong si Yan Wuliang, na nakarating sa dakilang kasakdalan ng Golden Immortal. Natakot nito si Yan Renyi, dahil natatakot siya na nalampasan na ng batang babae ang Golden Immortal at naabot ang Great Luo level. Sa sandaling ito, nakikinig sa mga salita ni Yang Yiu, si Yan Renyi ay bumalik sa kanyang katinoan at humingi ng awa, "Young Master Yang, sinusunod din namin ang utos ng aming Panginoon. Maawa ka sa amin at mabuhay kami. Nangangako kami na hindi kami magiging kaaway sa iyo sa hinaharap. Pakisuyong iligtas ang aking buhay, Young Master Yang." Ang 7 iba ay hindi rin bobo, at humingi ng awa. Sa sandaling ito, lahat sila ay tinatakan ng nakakatakot na maliit na batang babae, hindi makagalaw, at ang tanging magagawa nila ay humingi ng awa. Upang makapag-cultivate sa antas ng True Immortal, lalo na sa kanilang True Immortal Great Perfection Cultivation, ang susunod na hakbang ay upang makamit ang Golden Immortal, at sila lang mismo ang nakakaalam ng mga paghihirap sa daan. Sa pagharap sa buhay at kamatayan, paanong hindi sila matatakot? Humingi ng awa.
Sana ay makapagpakita ng awa si Yang Yiyo. Hehe, sagutin mo muna ako ng ilang tanong, nakangiting sabi ni Yang Yian. Basta. Hindi tayo pinapatay ni Yang Master Yang, ayos lang ang anumang tanong. Medyo matalino si Yan Renyi, huwag kang makipag-negotiate sa akin, hindi ka qualified. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng iyong Shangsheng Xianman o ang Hanyuan Strongman sa likod ni Yan Wuliang. At kumusta na ang Tekang Xianman ngayon? Pinahiya ba ni Yan Wuliang si Du Jiebin pagkatapos ng araw na iyon? Malamig na ngumuso si Yang Yian at nagtanong ng 3 sunod-sunod na tanong. Sa oras na ito, mukhang tanga ang isang true immortal. Nang marinig ang mga tanong ni Yang Yian, sinabi niya sa isang mahigpit na boses, Yang Yian, dahil alam mo na may Hanyuan Strongman sa likod ng ating Shangsheng Xianman, dapat mo kaming palayain kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kung hindi, mamamatay ka kahit tumakbo ka hanggang sa dulo ng mundo. Boom, Ang hanggal na true immortal na ito ay tila naisip ang malaking taga-suporta ng kanilang Shangsheng Xianman, at biglang naging kumpiyansa at nagbanta kay Yang Yian. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang huling salita, bigla siyang sinuntok ni Yang Yiyo, at sa isang malakas na putok at hiyawan, direkta niyang pinatay ang hanggal na true immortal. Junior brother. Yang Yiyo, hindi ka mamamatay ng maayos. Nakita ng isang true immortal sa tabi niya ang taong pinapatay, ang kanyang mga mata ay namumula at sinumpa si Yang Yiyo. Bang! Muling umatake si Yang Yiyo at pinatay ang pangalawang true immortal. Naging payapa na ang eksena. Ang 6 na iba, kabilang si Yan Renyi, ay tumingin kay Yang Yiyo nang may takot. Nilunok ni Yan Renyi ang kanyang laway at sinabing, huwag mo siyang patayin, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi ba ayos lang kung sinabi mo sa akin ng mas maaga? Malumanay na sinabi ni Yang Yiyo, ang kanyang mga mata ay lumingon sa mga true immortals sa ilalim niya, at bumaba ang kanyang mga kamao, hindi naglakas loob na tingnan siya sa mata. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Yang ng labis na kasiyahan. Sinabi ni Yan Renyi na may pulang mata, ang taga-suporta sa likod ng aking Shangsheng Xianman ay isang Hanyuan Daos na immortal sa unang baitang, ang Daos na kasosyo ng nakababatang kapatid ng aking master na si Yan Wuliang na si Yan Yuhong, na nagngangalang Chen Buman. Siya lamang ang sumasakop sa isang ika-6 na baitang mundo ng Fairy Mountain, na 100,000 milya ang layo mula sa aking Daching Fairy Mountain. Kilala ito bilang King Fairy Mountain. Teka, pag-usapan muna natin ang Fairy Mountain. Ano ang 6th grade Fairy Mountain World? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yiyo na may mga marka ang mga Fairy Mountains, kaya pinutol niya si Yan Renyi. Sa mundo ng mga engkanto, ang bawat bundok ng engkanto ay may iba't ibang grado, mula sa pinakamababang isang baitang bundok ng engkanto hanggang sa pinakamataas na 9 na baitang bundok ng engkanto. Kung mas mataas ang grado ng daigdig ng kabundukan ng mga engkanto, mas malakas ang kapangyarihan ng engkanto at mas malaki ang lawak ng kalawakan. Ang mundo ng ating Daching Fairy Mountain ay isang pangalawang grade Fairy Mountain World. Ang ika-6 na baitang mundo ng Fairy Mountain ay may enerhiya ng engkanto na 12-12 beses na mas malakas kaysa sa una at ikalawang baitang mga bundok ng engkanto. Ang pagsasanay dito ay magiging 2 beses na mas epektibo sa kalahati ng pagsisikap. Siyempre, bilang karagdagan sa 9th grade Fairy Mountain, mayroon ding maalamat na may pamagat na Fairy Mountains, at iba pa. Hindi nang ahas si Yan Renyi na maglaro sa oras na ito. Diretso niyang sinabi ang dapat niyang sabihin. Anyway, alam niyang isda na sila ngayon sa chopping board sa mga kamay ni Yang Yiyo. Palihim na tumanggo si Yang Yiyo at iningatan ito sa isip. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na ang mga bundok ng engkanto sa mundo ng engkanto ay nahahati sa iba't ibang grado. Lahat sila ay independenteng mga bundok ng engkanto, ang iba ay mabuti at ang iba ay masama, na tila normal kung iisipin mo. Siyempre, naaalala rin sa isip ang 3 pangalan ng Chen Buman, Yan Yuhong, at Manwang Fairy Mountain. Si Yan Wuliang ang malaking taga-suporta sa likod ng Xuansayan Sect. Noong nasa Daloo Immortal Mansion siya, narinig niyang sinabi ni Du Jiebin na ang kapatid ni Yan Wuliang ay naging concubine ni Hanyuan Daoxian, kaya naging number 1 sa Daching World sina Yan Wuliang at Shangshan Immortal Sect. Gayunpaman, hindi tinanong ni Yang Yiyo ang mga pangalan, ngunit ngayon ay isinulat niya ang mga ito, marahil ay magkakatugma sila sa hinaharap. Ipagpatuloy ang mga sumusunod, pagkatapos ng araw na iyon, pinahiya ba ni Yan Wuliang si Du Jiebin at Taiching Immortal Sect? Sinenyasan ni Yang Yiyo si Yan Renyi na magpatuloy. Sinabi ni Yan Renyi, pagkatapos ng araw na iyon, ang pinuno ng Taiching Immortal Sect, si Du Renjia, ay bumalik sa bundok at isinara ang gate ng bundok, at si Du Jiebin ay narinig na umalis sa Daching Immortal Mountain, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Nabigo ang aking Panginoon na si Yan Wuliang na mahuli ka, at nagalit siya sa Taiching Immortal Sect at inatake ang Taiching Immortal Sect,
ngunit ang pinuno ng Taiching Immortal Sect, si Do Renjia, ay hindi ordinaryong tao. Matapos isara ang gate ng bundok, nagtago siya sa loob upang mapanatili ang walang kamatayang pormasayon. Ang aking master na si Yan Wuliang ay walang magawa sa Taiching Immortal Sect ng ilang sandali. Gayunpaman, kinubkob niya ang Taiching Immortal Sect sa mga taong ito at hindi sumuko. Nangako siyang aalisin ang Taiching Immortal Sect at papatayin si Du Jiebin, ngunit hindi mabuksan ang gate ng bundok. Ngunit kamakailan ay narinig ko ang isang mensahe mula sa isang junior brother sa sekta, na nagsasabi na ang aking master ay humiling sa aking lola na hayaan si Chen Buman na magpadala ng mga eksperto upang salakayin ang Taiching Immortal Sect. Sa panahong iyon, tiyak na matatapos ang Taiching Immortal Sect, at ang mga taong pupunta sa Manwang Immortal Mountain ay maaaring 2 masters. Kailan nangyari? Tanong ni Yang Yiyo na nakakunot ang noo. Hindi pa nagtagal. Sa palagay ko ang dakilang master ng Barbarian King Immortal Mountain ay dumating na ngayon, sabi ni Yan Renyi. Sa oras na ito, si Yang Yiyo ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Kung totoo ito, ang Taiching Immortal Sect kung saan naroon si Du Jiebin ay nasa problema. Magkaibigan sila ni Lao Duo, kaya dapat niyang alagaan ang bagay na ito. Anyway, gusto rin niyang guluhin si Yan Wuliang ng walang alitan. Kabanata 1877, Paglabag sa panunumpa at makalangit na parusa. Matapos itanong ang lahat ng mga tanong na dapat itanong, tumingin muli si Yang Yiyo kay Yan Renyi at sa 6 na iba pa. Natakot si Yan Renyi sa hitsura ni Yang Yiyo. Nakita niya ang nakamamatay na hangarin sa mga mata ni Yang Yiyo at nanginginig na sinabi, Ikaw. Ikaw. Sinabi ko sa iyo na gusto mong malaman, hindi mo kami mapapatay. Iyan ang naisip mo. Hindi ako nangako na hindi kita papatayin. Ang daan patungo sa paghahanap ng katotohanan ay isang malupit na daan. Kung wala akong lakas, mahuhulog ako sa iyong mga kamay ngayon, ngunit humihingi ako ng awa sa iyo. Pakakawalan mo ba ako? Sabi ni Yang Yiyo sa malamig na boses. Pagkasabi nito, natigilan si Yan Renyi. Oo, kung sila ba, hahayaan ba nilang umalis si Yang Yiyo? Naisip ni Yan Renyi na hindi niya gagawin. Siya. Nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Siya ay nagsanay sa loob ng libu-libong taon at hakbang-hakbang din mula sa paglilinang. Nagiging immortal na siya, kaya natural na naiintindihan niya ang kalupitan ng daan patungo sa immortalidad sa bibig ni Yang Yiyo. Sa ilalim ng panuntunan na ang malakas ay iginagalang, sa pamamagitan lamang ng hindi pag-iiwan ng problema para sa kaaway maaari kang mabuhay ng mas matagal. Sa sandaling ito, alam ni Yan Renyi na hindi sila pababayaan ni Yang Yiyo anuman ang mangyari. Saglit na sumilay sa kanyang puso ang hinanakit at hindi pagpayag. Ngunit sa bandang huli, nawala ang galit ni Yan Renyi. Lahat sila ay nabuklod ang kanilang mga kapangyarihan. Gustuhin man nilang lumaban, wala silang kakayahan. Ang tanging magagawa nila ay maghintay na patayin sila ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay tumingin si Yan Renyi kay Yang Yiyo at ngumiti ng mapait, bueno, ang paraan ng buhay at kamatayan ay dapat nabitawan. Ito rin ang buong buhol sa aking puso. Nang magsanay ako hanggang sa wakas, lalo akong natakot sa kamatayan, na naging dahilan upang tumitigil ang aking cultivation realm. Natigil ako sa larangan ng Great Perfection of True Immortal sa loob ng 3,000 taon. Wala na akong hilig na hanapin ang tao noong una akong nag-practice. Kung magpapatuloy ako ng ganito, maya-maya ay babagsak ang puso ko sa tao, at mas gugustuhin kong mamatay. Ngunit para sa kapakanan ng isang namamatay na tao, maaari ka bang sumang-ayon sa aking 2 kahilingan? Nakinig si Yang Yiyo at nakangiting sinabi, huwag kang magalit. Nagre-request ka talaga. Pero tama ka. Sa pagharap sa isang taong naghihingalo, mukhang kailangan kong sumang-ayon sa iyo, ngunit depende ito sa iyong hinihiling. Hanggat kaya ko, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Sinulyapan ni Yan Renyi ang 5 kapatid na lalaki sa tabi niya at sinabing, maaari mo bang iligtas ang buhay ng aking 5 kapatid, kahit na sirain mo ang kanilang pagtatanim? Huwag mo nang tanungin ang panganay na kapatid. Mabuti pang mamatay kaysa sirain ang ating paglilinang. Mamamatay pa rin tayo, kaya bakit ka pa manghingi ng isang maliit na bata? Ibang-iba ang emosyon ng 5 magkakapatid na nasa ilalim niya, magmura man o humingi ng awa. Nakita ni Yang Yiyo ang lahat, ngunit hindi sumagot kay Yan Renyi. Tumingin siya kay Yan Renyi at sinabing, sabihin mo sa akin ang pangalawa. Nakikita na hindi sumagot si Yang Yiyo at kalmado ang mukha, mapait na ngumiti si Yan Renyi. Alam niyang hindi papayag si Yang Yiyo, at walang kwentang sabihin, ngunit bilang senior brother, dapat niyang tanungin si Yang Yiyo para sa mga junior brothers na ito. Kailangan pang panatilihin ang tamang ugali. Pagkatapos ay tumingin si Yan Renyi sa lugar kung saan nawala si Zexshang, at dahan-daang sinabi,
mayroon akong hula sa isip ko, ang batang babae ba ang nasa lawa? Tumango si Yang Yiyo, oo. Alam niya ang ibig sabihin ni Yan Renyi, ito ay walang iba kundi ang pagkumpirma kung si Zexang ay isang may isang sungay na may dalawang pakpak na dragon. Haha, it's not unfair for we to fall today. Okay lang ako, kaya mo yan, bilasan mo. Kalmado ang pakiramdam ni Yan Renyi sa oras na ito. Anyway, hindi siya natatakot sa buhay o kamatayan. Alam niya na ito ay isang kamatayan, kaya hinayaan niya ito sa oras na ito. Huwag mo akong sisihin mo si Yan Wuliang. Siya ang nag-provoke sa akin, hindi ako. Fair na. Sabi ni Yang Yiyo, at biglang itinaas ang kanyang mga palad, na may malakas na puwersa na natipon sa kanyang mga palad. Sa katunayan, hindi niya kailangang gumawa ng ganoong kalaking hakbang. Si Yan Renyi at ang iba pa ay lahat ay tinatakan ng malakas na puwersa ni Zexang, at ang isang casual na suntok ay maaaring mamatay sa kanilang lahat. Gusto lang niyang bigyan ng mabilis na kamatayan ang mga taong ito. Ngunit sa sandaling ito, ipinikit ni Yan Renyi ang kanyang mga mata, kalmado ang kanyang mukha, naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Nang iwagayway na ni Yang Yiyo ang kanyang palad, ang kanyang mga mata ay bahagyang natigilan. Ngunit pagkatapos ay umatake siya. Boom! Sa ilalim ng makapangyarihang mga palad, nagkaroon ng malaking dagandong, at walang sumisigaw. Pagkatapos ng alikabok, nawala ang 5 sa 6 na tao sa bukid. May isang tao pa rin. Sa sandaling ito, isang mahinang gintong liwanag ang nagmula sa taong ito. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Renyi. Bagamat nakahiga pa rin si Yan Renyi sa lupa, kumikinang siya ng gintong liwanag, at ang walang kamatayang enerhiya mula sa lahat ng direksyon ng mundo ay patuloy na nagtitipon sa kanyang katawan. Malakas na aura ang nagmumula sa field. Bakit hindi mo siya pinatay? Kung ako yun, kakainin ko ang lahat ng nagkasala sa akin. Sa oras na ito, nagpakita si Zexang sa tabi ni Yang Yiyo at tinanong si Yang Yiyo. Sa konsepto ni Zexang, hindi dahil sa walang pagpatay, ngunit dahil sa kanyang kawalang muwang, mayroon lamang siyang mabuti at masama sa kanyang konsepto, at hinarap niya ang mga problema sa simple at magaspang na paraan. Ang mga masasamang tao ay direktang kinakain at hindi maiiwan. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa pakikitungo ni Yang Yiyo sa mga taong ito mula sa malayo. Sa halip, nagpakita siya sa tabi ni Yang Yiyo nang matuklasan niya na ang kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang naging abnormal. Pagkadating niya, may nakita siyang 8 tao. Pinatay ni Yang Yiyo ang lahat ng iba, naiwan lamang ang isa sa kanila, at ang taong ito ay nakalusot na ngayon. Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Zexang, kaya diretso siyang nagtanong. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, sa palagay ko kasalanan ko ito. Nakita lang ng taong ito ang buhay at kamatayan, at pagkatapos niyang maging kalmado, nakalusot siya sa pagharap sa buhay at kamatayan. Ito ay isang bihirang paglalakbay ng paglilinang. Nakakalungkot na patayin siya. Maiintindihan ng taong ito ang buhay at kamatayan at makakamit ang isang bagay sa hinaharap. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan si Zexang. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa ko, ngunit minsan sinabi ng aking matandang amo na kung may makalusot sa sandali ng buhay at kamatayan, hahayaan ko siya kung kaya ko. Ito ang paraan ng langit upang hindi siya patayin. Ang pagpatay sa kanya ay magdaragdag lamang ng aking karma. Walang kalokohang sanhi at epekto dito, ayoko itong hawakan. Pagkatapos sabihin ito, si Yang Yiyo mismo ay hindi naniwala. Kung tutuusin, naghahanap lang siya ng dahilan para sa kanyang sarili. O kapag si Yan Renyi ay kalmado tungkol sa buhay at kamatayan at humingi ng awa sa ilang tao sa paligid niya, gusto na niyang iligtas ang kanyang buhay sa kanyang puso, at naantig siya sa mga salita ni Yan Renyi na siya ay dumating sa araw na ito hakbang-hakbang sa pamamagitan ng paglilinang. Anyway, alam ni Yang Yiyo na ang pag-alis sa taong ito ay magiging isang kapahamakan, ngunit ang kanyang puso ay nayanig, kaya ginawa na lang niya ang gusto niya. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Siya ay hindi kailanman nagkukulang ng mga kaaway, at siya ay natatakot sa mga kaaway, kaya hindi na niya kailangan ng isa pa. Hindi naintindihan ni Zexang ang sinabi ni Yang Yiyo, at hindi niya ito maintindihan, kaya hindi na lang siya nagtanong. Sa oras na ito, ang alam lang niyang tumabi kay Yang Yiyo para protektahan siya. Pagkatapos ng lahat, ang taong iniwan ni Yang Yiyo ay nagkaroon ng tagumpay, na lubhang mapanganib. Paano si Yang Yiyo? Wala siyang pakialam sa tagumpay ni Yan Renyi sa oras na ito. Kahit nakalusot siya, isa lang siyang first-grade Golden Immortal. Noong nasa kaharian siya ng first-grade True Immortal, pinatay niya ang first-grade Golden Immortal Elders ng Shangsheng Xianmen, hindi pa banggitin na siya ngayon ay nasa realm ng middle-grade True Immortal. Tsaka nandoon si Zexang, isang super bodyguard, sa paligid niya, kaya hindi siya natatakot kahit si Daloo iyon. Pinanood ng dalawa si Yan Renyi na sumisipsip ng immortal na enerhiya at naging isang first-grade Golden Immortal.
Makalipas ang halos isang oras, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Yan Renyi ay hamupa, at bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, dahil sa pambihirang tagumpay, sa kapangyarihan ng dakilang kalakaran ng langit at lupa, ang selyo sa kanyang katawan ay matagal nang nasira. Matapos makamit ang Golden Immortal, nakita ni Yan Renyi si Yang Yiyo, puno ng masalimuot na kulay ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na hindi siya pinatay ni Yang Yiyo. Siya nais makita ang isang bagay mula sa mga mata ni Yang Yiyo, ngunit nang tumingin siya, ang mga mata ni Yang Yiyo ay malinaw lamang, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nakatingin sa kanya. Nakita rin ni Yan Renyi ang maliit na babae sa tabi ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, alam ni Yan Renyi na bagamat nakamit niya ang Golden Immortal, hindi pa rin siya sigurado kapag kaharap si Yang Yiyo, hindi pa banggitin na may isang nakakatakot na maliit na babae sa tabi ni Yang Yiyo. Alam na niya ngayon na ang buong maliit na batang babae ay hindi isang mortal. Tumingin si Yang Yiyo kay Yan Renyi na may ngiti sa kanyang mukha, at walang pakialam na si Yan Renyi ay maglalagay ng banta sa kanya pagkatapos ng kanyang tagumpay sa sandaling ito. Sa halip, mahinang sinabi niya, ang swerte mo na makita ang buhay at kamatayan. Ang daan ng paglilinang ay walang katapusan. Ingatan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Kung magkita tayo sa susunod, hindi na kita iingatan, maaari kang pumunta. Yan Renyi. Hindi maintindihan kung bakit siya pinakawalan ni Yang Yiyo, ngunit alam niya na mula ngayon, hindi na siya magiging kaaway ni Yang Yiyo. Ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon, at sa wakas ay biglang tumirik ang mga mata ni Yan Renyi, at isang gintong liwanag ang lumipad mula sa kanyang mga kilay at lumipad patungo kay Yang Yiyo. Isa itong kalahating pulgadang gintong lalaki, na kamukhang kamukha niya. Pagkatapos ay lumuhad siya sa magkabilang tuhod sa harap ni Yang Yiyo at sinabing, binabati ni Yan Renyi ang Panginoon. Ngayon ang Panginoon na nagngangalang Yan Renyi. Si Yan Renyi ay isinilang na muli at nakamit ang kaharian ng Golden Immortal. Ito ang kalooban ng langit. Ang dating Yan Renyi ay namatay, at ang hinaharap na Yan Renyi ay ang tapat na lingkod ng Panginoon. Ang langit ang Panginoon ay nasa itaas at hinding-hindi niya ipagkakatiwala kay Yan Renyi. Lumabag sa panunumpa, siya ay parurusahan ng langit, mangyaring tanggapin ang aking walang kamatayang kaluluwa. Nang marinig ang mga salita ni Yan Renyi at ang immortal na kaluluwang lumilipad sa kanyang harapan, siya ay natigilan. Anong nangyayari? Gusto ng lalaking ito na maging lingkod niya. Kabanata 1878 Level Masters. Lumitaw sa kanyang harapan ang walang kamatayang kaluluwa ni Yan Renyi, naghihintay na kunin niya ito. Alam ni Yang Yiyo na hanggat tinatanggap niya ang walang kamatayang kaluluwa ni Yan Renyi, siya ang magiging master na kumokontrol sa buhay at kamatayan ni Yan Renyi, at magkakaroon ng isa pang lingkod. Nakikinig sa panunumpa ni Yan Renyi sa langit, ang mukha ni Yang Yiyo ay may bakas ng pagiging komplikado. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ni Yan Renyi. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ang walang kamatayang kaluluwa ni Yan Renyi ay lumipad pabalik sa katawan ni Yan Renyi. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyan, mas ginagawa ko ang mga bagay batay sa pagkakataon, at hindi ko gustong gumamit ng mga hadlang. Dahil gusto mong sumunod sa akin at gumawa ng isang panata sa langit, bawiin mo ang iyong walang kamatayang kaluluwa. Ito ay magiging mabuti para sa iyong paglilinang. Tinatanggap ko ang iyong katapatan. May isa pang punto. Kung susundin mo ako, hindi ka ba natatakot na mahuli ni Yan Wuliang? Yan din ang apelyido mo, at mula ka sa pamilya ni Yan Wuliang, tama ba? Talagang natigilan si Yan Renyi nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyan, ngunit sa kabaligtaran, nagsimula siyang humanga kay Yang Yiyan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kanyang opinyon, ang pagkolekta ng katapatan ng mga immortal na kaluluwa ay ang pinakaligtas na katapatan sa mundo. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Yang Yiyan ang ganoong bagay, na lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sa puso ni Yan Renyi, naisip niya na si Yang Yiyan ay karapat-dapat na sundin. Noong una, gusto niyang manatiling buhay at hayaan ang kanyang sarili na maging tapat kay Yang Yiyan. Siyempre, siya ay talagang optimistiko tungkol sa potensyal na pag-unlad ni Yang Yiyan, o pagkatapos na makita ang maliit na batang babae sa tabi ni Yang Yiyan, tiyak na ibinigay ni Yan Renyi ang kanyang immortal na kaluluwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas naging mapagbigay ang kabilang partido. Hindi lamang niya tinanggap ang walang kamatayang kaluluwa, ngunit sinabi rin niya ang ganoong bagay. Ngayon naramdaman ni Yan Renyi na mas tama ang kanyang pinili. Tumingin kay Yang Yiyan, seryosong sinabi ni Yan Renyi, Guru, ako, si Yan, at ang pamilyang Yan ni Yan Wuliang ay hindi mula sa iisang pamilya. Nang sumali ako sa Shangshan Immortal Sect, hindi ko ito kalooban, kundi ang paniniil ng Shangshan Immortal Sect. Mula sa sandaling iyon, patay na ang Yan Renyi. Ang bagong Yan Renyi na nakatayo sa harap mo ay ngayon. Sa buhay na ito, handa si Yan Renyi na maging Diyos at baliin ang kanyang mga buto upang sundin ang Panginoon.
Ang katapatan ni Yan Renyi ay mula sa puso sa oras na ito. Okay, tinatanggap ko ang iyong katapatan, ngunit dahil sinabi mo na ang nakaraang Yan Renyi ay namatay, kung gayon ang pangalan na ito ay dapat palitan. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Pakibigyan mo ako ng pangalan, Master. Si Yan Renyi ay masyadong prangka sa sandaling ito. Tawagin natin itong Yan Shiksha, nang sabihin niyang ang pangalang ito, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Jiushan, ngunit sa kanyang puso naisip niya ang pangunahing tauhang babae sa isang pelikula, at pagkatapos ay iniugnay ito sa kanyang career. Yan Shiksha, salamat sa Master para sa pangalan. Yan Renyi, hindi, dapat Yan Shiksha na ngayon. Bagamat hindi niya alam kung bakit binago ng Master ang kanyang pangalan, dahil napagpasyahan niyang sundin si Yang Yiu, ang Master, hindi na mahalaga. Kung ano ang sinabi ng Master ay kung ano yun. Kahit na hindi ginamit ni Yang Yiu ang immortal na kaluluwa para kontrolin siya, nanumpa siya sa langit. Mula nang sumumpa siya, wala na siyang paraan. Bumangon ka. Sa wakas ay nasiyahan siyang sa katapatan ni Yan Shiksha. Naalala ko noong nakilala ko si Du Jiebin, nakita ko ang lumang puntod sa tabi ni Du Jiebin at katapatan ni Ashan kay Du Jiebin. Kinainggitan niya ito noon, at sa wakas ay mayroon na siyang sariling utusan. Oo, Master. Pumasok si Yan Shiksha sa papel mula sa segundong iyon. Tara, dalhin tayo sa Taiching Xianmen. Direktang sabi ni Yang Yiu kay Yan Shiksha. Ang Taiching Xianmen ay kung nasaan ang amo ni Du Jiebin. Ayon sa sinabi ni Yan Shiksha dati, ang Taiching Xianmen ay dapat nasa isang napakadelikadong sitwasyon sa oras na ito. Hiniling ni Yan Wuliang sa kanyang kapatid na babae na magpadala ng 2 Panginoon sa antas ng Daloo upang salakayin si Taiching Xianmen, na isang sakuna para sa Taiching Xianmen. Si Yang Yian ay walang balak na tumayo at manood. Speaking of which, idinawit din siya ni Taiching Xianmen. Kung hindi siya tinulungan ni Du Jiebin nang pumasok siya sa Daloo Shanfo, hindi sana magagalit ang dalawa kay Taiching Xianmen. Bilang kanyang unang kaibigan sa mundo ng engkanto, natural na hindi ito papansinin ni Yang Yian sa oras na ito. Siyempre, kung hindi niya ito nagawa noon, hindi siya magkakaroon ng lakas na magmalasakit. Pero ngayon iba na. Mayroon siyang Master Zexang sa tabi niya. Ito ay natural na posible sa oras na ito. Ito ay tama lang na hanapin si Du Jiebin. Siyempre, ang punto ay kailangan niyang ayusin ang mga hinaing sa pagitan nila ni Yan Wuliang. Siya ay hinabol ni Yan Wuliang sa simula, at kailangan niyang alisin ang hiningang ito. At ang awayan nila ni Yan Wuliang ay isa ng hindi magkasundo. Mas mabuting tapusin na ito. Pagkatapos, sa pamumuno ni Yan Shiksha, kinuha ni Yang Yian si Zexang at dumiretso sa Taiching Xianmen. Sa pamamagitan ni Yan Shiksha bilang kanyang tagaloob, may iligtas ni Yang Yian ang maraming problema. Habang lumilipad, tinanong muli ni Yang Yian si Yan Shiksha tungkol kay Du Jiebin. Ngunit si Yan Shiksha lang ang nakakaalam noon. Tungkol naman sa kinaroroonan ni Du Jiebin, sinabi lang niya na umalis siya sa dating Immortal Mountain World para humingi ng tulong, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. After so long, walang balita. Natitiyak ni Yang Yian na dapat ay pumunta si Du Jiebin upang maging isang disipulo. Noon sa Kijin Alchemy Cave, sinabi sa kanya ni Du Jiebin na ang kanilang Taiching Immortal Sect ay maaari ding magkaroon ng Hanyuan Daoist sa likod nila, at ang kanilang background ay mas malakas pa kaysa sa Hanyuan Daoist ng Shangshan Immortal Sect. Ngunit ang saligan ay matagumpay niyang nabuksan ang Wind and Thunder Immortal Body. Ngunit ang puntong ito ay wala na para kay Du Jiebin. Naniniwala ako na matagumpay na maaaring maging disipulo si Du Jiebin at mag-imbita ng mga reinforcement. Ngunit wala pa ring balita hanggang ngayon, kaya medyo nag-aalala si Yang Yiu. Si Du Jiebin ang kanyang unang kaibigan sa mundo ng engkanto. Kung may mali sa Taiching Immortal Sect kung nasaan siya, natural siyang tutulong. Kasama si Zexang, na isa ring Daloo-level master, naniniwala si Yang Yiu na kahit na mag-imbita si Yan Wuliang ng mga tao mula sa mga puwersang nasa likod niya, 2 Daloo, si Zexang ay hindi maaaring patayin, ngunit maaari itong maantala. Anyway, kailangan niyang maghiganti kay Yan Wuliang. Pagkatapos lumipad ng halos 3 maliliit na cycle, tumingin si Yan Shiksha sa isang bundok na wala sa paningin at sinabing, Guro, iyon ang bundok ng Taiching kung saan matatagpuan ang Taiching Immortal Sect. Nagpadala lang ako ng mensahe para tanungin ang ilang junior brothers mula sa Shangshan Immortal Sect. Sinabi nila na dinala ni Yan Wuliang ang mga tao para salakayin ang Taiching Mountain Gate. Dumating na ang 2 Dalubarian Masters na immortal na hari. Huwag kang magsalita, pumunta ka kaagad. Sumimangot si Yang Yiu at sinabing, tila may mali sa Taiching Mountain, na 5 o 6 na milya ang layo. Ang dagandong ay naririnig mula sa malayo. Kung inatake ng isang dalubhasa sa antas ng Daloo ang walang kamatayang pormasayo ng Taiching Xianmen, naniniwala si Yang Yiu na hindi makakalaban ng matagal si Taiching Xianmen. Bumilis at lumipad silang tatlo.
Patayin ang lahat ng tao ng Taiching Xianmen, at walang iwanan na buhay. Mula ngayon, gagawin kong paalisin si Taiching Xianmen mula sa mundo ng Daqing Xianshan. Nang pumasok si Yang Yiu at ang dalawa pa sa Taiching Mountain, narinig ni Yang Yiu ang sobrang dominante at mabangis na boses. Si Yan Wuliang ang sumisigaw. Napakalupit mo. Gusto mong paalisin si Taiching Xianmen. Bumulong si Yang Yiu at tumingin, ngunit nakita niya na ang immortal na porma sayon ng Taiching Xianmen ay nabuksan. May dalawang grupo ng mga tao na magkaharap sa loob at labas ng gate ng bundok. Ang pinuno sa labas ng gate ng bundok ay si Yan Wuliang. May dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malakas na aura sa kaliwat kanan, isang matangkad at isang maikli. Nang hindi nagtatanong, nahulaan ni Yang Yian mula sa aura na sila ang mga taong nagmula sa Barbarian King Immortal Mountain sa likod ni Yan Wuliang. Bukod dito, may tatlong gintong immortal sa likod ni Yan Wuliang, isa sa kanila ay isang mataas na grado na gintong immortal, ngunit hindi ko pa siya nakita. Ang dalawa pang golden immortal ay ang gustong pumatay sa iyo at sa kanya. Ang natitirang mga tao ay humigit kumulang 15, pawang mga disipulo sa antas ng tunay na walang kamatayan. Para sa Taiching Immortal Gate, ito ang nasa katanghaliang gulang na lalaking si Yang Yian na nakita ni Du Jiebin noong huling pagkakataon. Bagamat hindi sila kailanman nag-usap, nahulaan ni Yang Yian na maaaring si Dorenjia iyon, ang master ng Taiching Immortal Gate, na ama rin ni Du Jiebin. Pagtatanong ni Yan Chiksha, totoo pala. Ang Taiching Immortal Gate ay tila ganap din, na may mga ginintoang immortal, tunay na mga immortal, at daan-daang mga celestial na immortal na disipulo. Tila sila ay lalaban hanggang kamatayan sa Shangshan Immortal Gate. Hindi nakita ni Yang Yian si Du Jiebin, kaya naisip niyang hindi pa siya nakabalik. Sa oras na ito, huminto si Yang Yiu ilang dosenang metro ang layo at tinanong si Zexang sa tabi niya, Zexang, maaari mo bang patayin ang dalawang daloo sa tabi ni Yan Wuliang? Tumango si Zexang at sinabing, oo. Si Yang Yiu ay nasiyahan sa sagot na ito, ngumisi at sinabing, mag-ingat ka sa pag-atake mamaya, pumatay kung kaya mo, at protektahan ang iyong sarili kung hindi mo kaya. Alam ko. Kalmado ang mukha ni Zexang nang magsalita siya, at hindi siya mukhang nag-aalala. Ang eksenang ito ay nagpaga ng pakiramdam ni Yang Yiu. Patayin. Ibinuka ni Yang Yiu ang kanyang bibig at unang lumipad. Sa oras na ito, nag-aaway na ang mga disipulo ni na Shangshan Xianmen at Taiching Xianmen. Kabanata 1879 Yang Yian siya ang aking Panginoon. Sa presensya ni Zexang, hindi nag-aalala si Yang Yian sa dalawang daloo sa paligid ni Yan Wuliang. Dahil alam niya na kahit na ang lakas ni Zexang ay nasa antas din ng daloo sa bibig ng Diyos at ibong demonyo, hindi ito isang ordinaryong lakas ng daloo. Ang lakas ng lahi ng demonyo ay mas malakas kaysa sa lahi ng tao sa parehong kaharian. Sa sandaling ito, napakalinaw ng target ni Yang Yian, na nakatutok kay Yan Wuliang at sa gintong immortal sa tabi niya. Siyempre, hindi niya alam kung ang kanyang kasalukuyang lakas bilang isang middle grade true immortal ay makakagalaw kay Yan Wuliang, na nasa level ng golden immortal of great perfection, ngunit gusto niyang umakyat at subukan. Kung hindi, ang kanyang target ay ang tatlong gintong immortal na matatanda ng Shangshan Xianmen. Anyway, kasama niya ang isang first-grade golden immortal na si Yan Chiksha, na makakatulong ng higit pa o mas kaunti. Dagdag pa rito, naniniwala si Yang Yian na hindi palalampasan ng mga taga-Taiching Xianmen ang pagkakataong ito. Gaya ng inaasahan, ang hitsura nila ni Zexang ay nakita ni Yan Wuliang sa unang pagkakataon. Yang Yiu, ang munting magnanakaw, ay hindi papatay at pumunta na sa aking pintuan. Nag-alala lang ako kung saan ka mahahanap. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno ngayon at hindi kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Medyo natigilan si Yan Wuliang nang makita niya si Yang Yiu. Gayunpaman, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang pinakamatandang disipulo noon, na nagsasabing si Yang Yiu ay lumitaw mula sa Unicorn Lake. Gayunpaman, pinangunahan niya ang mga tao na salakayin si Taiching Xianmen at hindi nagmamadali. Ang kanyang panganay na disipulo lamang na si Yan Renyi ang pumipigil kay Yang Yiu. Pagkatapos noon, wala nang balita. Sino ang nakakaalam na si Yang Yiu ang magkukusa na pumunta sa kanyang pintuan sa oras na ito? Bagamat nagulat si Yan Wuliang sa batang ito, mas nagulat siya. Ngayon ay may dalawang daloo master sa paligid niya. Hanggat dumating si Yang Yiu, hindi siya makakaligtas. Ngayon, maaari siyang paalisan sa Taiching Xianmen at patayin si Yang Yiu. Si Yan Wuliang ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, nakita ni Yan Wuliang ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Yan Renyi na sumusunod sa likod ni Yang Yiu, at nakapasok siya sa Golden Immortal level, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na sandali, nataranta rin siya. Bakit parang sumunod ang panganay na disipulong si Yan Renyi sa likod ni Yang Yiu, na parang hindi siya pinatay ni Yang Yiu? Baka ba siya ay pinagbantaan ni Yang Yiu?
Ganito ang iniisip ni Yan Wuliang sa kanyang puso, at sinabi kay Yan Renyi, ano ang problema ni Dai? Nasaan ang iyong mga nakababatang kapatid? Siyempre, sa sandaling ito, hindi alam ni Yan Wuliang na pinalitan ng kanyang panganay na disipulong si Yan Renyi ang kanyang pangalan ng Yan Shiksha. Si Yang Yiyo ay nasuspine sa hangin, pinaikit ang kanyang mga mata at nakatingin sa guro at disipulo. Hindi siya umimik bagkus tumigil lang siya at tumingin. Tumigil din si Zexang sa tabi niya. Sa sandaling ito, dumistansya sila sa panig ni Yan Wuliang. Ang mga disipulo ng Taiching Xianmen at Shangshan Xianmen ay sumisigaw at nag-aaway. Ang Panginoon ng Taiching Xianmen sa dikalayuan at ang apat na gintong immortal na matatanda sa paligid niya ay nakikipaglaban na hanggang kamatayan kay Yan Wuliang. Sino ang nakakaalam na biglang lumitaw si Yang Yiyo? Sa oras na ito, biglang huminto si Dorenjia at nagsabi, maghintay at tingnan. Tinitigan ni Yan Wuliang ang pinakamatandang alagad na si Yan Wuliang at hinintay itong magsalita. Ang dalawang daloo master sa paligid niya ay nasa isang estado ng katahimikan. Sa sandaling ito, biglang dumistansya si Yan Renyi o Yan Shiksha kay Yang Yiyo at sinabi kay Yan Wuliang, Guro, ang aking disipulo ay binyantaan ni Yang Yiyo, at ilang nakababatang kapatid na lalaki ang pinatay ni Yang Yiyo. Matapos marinig ang mga salitang ito, sumimangot si Zexang at sumulyap kay Yang Yiyo, at pinaikit din ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Yan Shiksha, na nagpapahiwatig na ayos lang si Zexang. Sa kanyang palagay, kung si Yan Shiksha o Yan Renyi ay talagang isang dalawang mukha na bakod sitter, hindi masamang bagay na tumalikod sa kanya sa oras na ito. Ang kailangan niya ay mga tapat na tagapaglingkod tulad ni Lao Mo at Shan, hindi yung mga kalahating puso. Ang tanging paraan mabypass niya si Yan Renyi ay para patayin si Yan Shiksha. Sinabi ni Yan Wuliang sa isang malalim na boses, ang Yiyo ay hindi isang kasanayan upang takutin ang aking disipulo. Hayaan ang aking alagad na si Yan Renyi na lumapit, at ipinapangako kung bibigyan ka ng buong katawan. Haha, sa paningin ko, hindi banta ang first grade Golden Immortal. Gusto kitang patayin ngayon, para itong Golden Immortal, pwede ko siyang patayin anumang oras na gusto ko. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nagsalita. Well, medyo lalaki ka. Pinuri ni Yan Wuliang si Yang Yiyo, at pagkatapos ay sinabi kay Yan Renyi, wala kang silbi, bakit hindi ka gamulong dito? Sa pananaw ni Yan Wuliang, tiyak na ang walang kwentang disipulong ito ang humingi ng awa kay Yang Yiyo, at iniligtas ni Yang Yiyo ang kanyang buhay, at ngayon dinala niya siya rito para hiyain. Kung dati, baka walang pakialam si Yan Wuliang kay Yan Renyi, pero iba na ngayon. Nang makita niya na ang kultibasyon ni Yan Renyi ay talagang nakalusot sa kaharian ng first grade Golden Immortal, naantig siya na iligtas ang walang kwentang disipulong ito. Dahil siya ay isang elder sa Golden Immortal level ng Shangshan Xianmen, ngunit pinatay ni Yang Yiyo ang 2 o 3 Golden Immortal Elder, at ngayon kailangan ng Shangshan Xianmen ng Golden Immortal Elder. Sa orihinal, akala niya ay hindi papayagan ni Yang Yiyo na dumating si Yan Renyi, kaya sinadya niyang may sinabi, ngunit hindi niya inaasahan na talagang pakakawalan ni Yang Yiyo si Yan Renyi. Natawa si Yan Wuliang sa loob-loob, ikaw ay talagang walang utak na binata. Siya ay naloko sa ganoong sandali. Mayabang at mayabang. Haha, sige, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano ako haharap sa iyo ngayon. Walang ideya si Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Yan Wuliang. Kung alam niya, baka tumawa siya. Tumingin lang siya kay Yan Renyi sa tabi niya na may kinang sa mga mata. Si Yan Renyi, naramdamang tumitingin sa kanya ang mga mata ni Yang Yiyo, mabilis na umiwas at lumipad patungo sa kanyang Panginoong si Yan Wuliang. Walang nakakita sa nakamamatay na hangarin na sumilay sa mga mata ni Yan Renyi sa sandaling ito. Lumakad si Yan Renyi kay Yan Wuliang na may kahinaan at takot at bamulong, Guru, ang iyong disipulo ay nagdala ng kahihiyan sa iyo. Tumayo ka sa likod ko, walang kwentang bagay. Pagkatapos nating patayin si Yang Yiyo, haharapin kita, tanga. Pinandilatan ni Yan Wuliang si Yan Renyi. Oo, nagpakita ng matinding takot si Yan Renyi kay Yan Wuliang sa oras na ito, at tahimik na tumayo sa likod ni Yan Wuliang. Gayunpaman, ibinaba ni Yan Renyi ang kanyang ulo at tumingin sa robe ni Yan Wuliang na may pulang mata. Sa oras na ito, sinabi ni Yan Wuliang, 2 immortal, ang batang iyon ay ang mamamatay tao na pumatay sa aking anak. Mangyaring patayin muna siya at pagkatapos ay sirain ang Taiching Immortal Sect. Tumawa ang isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kaliwa at sinabing, Master Yan, nagkakagulo ka. Ang batang iyon ay isang middle grade true immortal lang. Sa kabaligtaran, ang babaeng katabi ng batang iyon ay may kakaibang aura. Oo, nararamdaman ko ang aura ng immortal na hayop, at tila hindi mas mahina ang aura kaysa sa atin. Mataimtim na nagsalita ang pandak na lalaki sa kanan. Nagulat si Yan Wuliang nang marinig niyang nag-uusap ang 2 tao. Ang 2 tao sa tabi niya ay ang mga daloo masters na hiniling niya sa kanyang kapatid na si Yan Yuhong na ipadala mula sa Barbarian King Immortal Mountain.
Ang isa ay isang first grade daloo at ang isa ay isang middle grade daloo. Sa hindi inaasahan, talagang sinabi ng 2 taong ito na ang maliit na batang babae sa tabi ni Yang Yiyu ay pambihira at nasa antas din ng daloo. Dahil dito, medyo nabahala si Yan Wuliang. Huwag kang mag-alala, tao lang siya, at most a first grade daloo. Tara at laruin muna natin siya. Hehe, mukhang malambing ang angka ng demonyong si Daloo. Gusto ko siya. Ngumiti ang pandak na si Daloo at tinawag ang matangkad. Direktang sumugod ang dalawa patungo kay Zexang. Sa oras na ito, tinanong ni Yan Wuliang si Yan Renyi sa malalim na boses, alam mo ba kung saan nanggaling ang batang babae sa tabi ni Yang Yiyu? Sinabi ni Yan Renyi na may seryosong mukha, Guru, hindi ko alam kung saan nanggaling ang babaeng katabi ni Yang Yiyu, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang babaeng iyon at Yang Yiyu ay sabay na lumabas sa Unicorn Lake, kaya may hula ako, hindi ko alam kung tama ito. Hindi na nagsalita pa si Yan Renyi pagkatapos sabihin ito. Sinabi ni Yan Wuliang sa malalim na boses, sabihin mo lang kung ano ang hula mo, huwag mag-alinlangan. Ang mukha ni Yan Renyi ay solemn na sa oras na ito, at pagkatapos ay muli siyang lumapit kay Yan Wuliang bago dahan-daang sinabi, Guru, sa palagay ko ang maliit na batang babae sa tabi ni Yang Yiyu ay ang isa sa maalamat na lawa. Ano? Anong batayan mo? Boom! Ikaw ay masamang nilalang na palihim na sumalakay sa iyong Panginoon. Hindi natapos ni Yan Wuliang ang huling salita ng batayan, at biglang sinuntok ni Yan Renyi, tumama sa posisyon ni Dao Yuan, at samuka ng dugo. Sana'y mapunit kita. Karapat-dapat ka bang maging guro? Nasilaw mo ang matandang immortal kong kapatid. Mas masahol ka pa sa hayop. Ako, si Yan Renyi, ay nanumpa na ipaghihiganti ko ang aking nakababatang kapatid na babae balang araw. At ngayon ang pangalan ko ay Yan Shiksha, at si Yang Yiyu ang aking Panginoon. Mabangis at baliw ang mukha ni Yan Renyi sa sandaling ito. Yan Renyi, napakatapang mo. Sa sandaling ito, ang tatlong matatanda ng Shangsheng Xianmen ay galit na galit at nagmamadaling patayin si Yan Renyi. Gayunpaman, isang sword energy ang biglang bumagsak at hamarang sa kanila. Sa sumunod na sandali, nagpakita si Yang Yiyu sa field. Sinabi ni Dorenjie sa apat na matatanda sa tabi niya sa di kalayuan, tara na para umakyat sa entablado. Patayin ang tatlong gintong immortal ng Shangsheng Xianmen at Yan Wuliang. Dumating na ang pagkakataon. Kabanata 1880 tinatrato bilang pantay. Ang sitwasyon sa larangan noon ay naghihintay ng mga pagkakataon at pagbabago. Si Yang Yiyu ay naghihintay kay Yan Shiksha, at si Dorenjie ay naghihintay kay Yang Yiyu. Ngayon ay dumating na ang mga pagkakataon. Kung pag-uusapan, talagang pinili ni Yang Yiyu ang sarili niyang puso. Noong bumaling si Yan Shiksha kay Yan Wuliang noon, wala siyang pinag-usapan sa kanyang amo. Siya. Naramdaman ko na lang na si Yan Shiksha ay hindi ang uri ng tao na madaling tumalikod sa kanya, at nakatagpo siya ng kakaibang kidlat sa mga mata ni Yan Shiksha. Kaya't hindi nagmamadaling kumilos si Yang Yiyu, ngunit gusto niyang maghintay at makita. Ngayon ay tila tama nga ang kanyang nararamdaman. Si Dorenjie naman, nakatingin siya kay Yang Yiyu. Nakita ni Dorenjie ang mga pamamaraan ni Yang Yiyu sa labas ng Daloo Immortal Mansion at mataas ang tingin niya kay Yang Yiyu. Ngunit ang hindi inaasahan ni Dorenjie ay lalabas si Yang Yiyu para tulungan ang kanilang Taiching Immortal Sect. Ngayon ay tila dahil sa mukha ng kanyang anak na si Du Jiebin kaya napunta si Yang Yiyu sa Shangshan Immortal Sect. Iniisip ang kanyang anak na si Du Jiebin, nag-alala si Dorenjie. Mula nang lumabas siya upang maging alagad at humingi ng tulong, wala nang balita at walang contact. Kaya ngayon na unang dumating ang backer sa likod ni Yan Wuliang. Ang hitsura ng dalawang Daloo Master ay labis na nag-alala kay Dorenjie. Ngunit pagkatapos na lumitaw si Yang Yiyu, nakita muli ni Dorenjie ang pag-asa. Sa oras na ito, matapos makita ang disipulo sa tabi ni Yan Wuliang na biglang sumalakay kay Yan Wuliang, mabilis na kumilos si Yang Yiyu, at alam ni Dorenjie na dumating na ang pagkakataon. May dalawang aspeto na ikinagulat niya ngayon. Una, nakita ni Dorenjie na ang batang babae sa tabi ni Yang Yiyu ay talagang isang master. Sa oras na ito, nakipag-away na siya sa dalawang Daloo na inimbitahan ni Yan Wuliang, at tila siya ang may kapangyarihan sa one-on-two na sitwasyon. Ang pangalawa ay sasalakayin ng disipulo ni Yan Wuliang si Yan Wuliang, na isang hindi inaasahang sorpresa. Bagamat hindi napatay si Yan Wuliang sa isang suntok, nakita si Yan Wuliang na dumura ng dugo, tiyak na natalo si Yan Wuliang sa ilalim ng palihim na pag-atake. Mukhang bumuti ang sitwasyon. Alam ni Dorenjie na kung makikipagtulungan siya ng mabuti kay Yang Yiyu, posibleng mapatay si Yan Wuliang at ang mga taong dinala niya ngayon. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, hindi man lang ito inisip ni Dorenjie. Siya at ang Shangshan Xianmen ni Yan Wuliang ay deadlocked na. Bukod dito, sisirain ni Yan Wuliang ang kanyang Taiching Xianmen ngayon. Sinabi pa na kinubkob sila ng Shangshan Xianmen sa loob ng ilang dekada. Talagang naagrabyado ang galit na ito.
Si Dorenjia ay sabik na patayin si Yan Wuliang ngayon. Para naman kay Yang Yiyo, nang makita niyang kumilos si Yan Chiksha, agad siyang naglaslas gamit ang isang espada upang pigilan ang tatlong gintong immortal ng Shangshan Xianmen mula sa pakikitungo kay Yan Chiksha. Sa oras na ito, nagpakita siya sa field at hinarangan si Yan Chiksha. Nang hindi lumingon, sinabi niya kay Yan Chiksha, maganda ang ginawa mo, ngunit sa susunod na gusto mong gawin ang isang bagay, mas mabuting ipaalam mo sa akin, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niya iyon. Hindi nagalit kay Yan Chiksha. Napakatapang ng lalaking ito at nagsinungaling pa sa kanya. Kung hindi pa niya nahuli ang kakaibang tingin ni Yan Chiksha noon at napaghandaan, si Yan Chiksha ay pinatay na sana ng Golden Immortal Elder ng Shangshan Xianmen. Master, patawarin mo ako. Si Yan Wuliang ay isang napakatalino na matandang lalaki. Kung ipinaalam ko sa iyo ng maaga, mapapansin ako ng magnanakaw. Sayang at hindi ko kayang patayin ang matandang magnanakaw na ito. Sabi ni Yan Chiksha na may matinding puot. Nagulat din si Yang Yian nang marinig niya ito. Parang si Yan Chiksha ay walang nararamdamang master-disciple kay Yan Wuliang, ngunit puno ng puot. Tila may kwento sa likod nito, ngunit nagsimula na ang digmaan, at wala siyang oras upang magtanong tungkol dito. Siya. Sinabi lang kay Yan Chiksha, tulungan mo ang iba ng Taiching Xianmen. Huwag kang makisali sa mga Golden Immortals ng Shangshan Xianmen. Hindi ka pa nila kalaban. Oo, pupunta ako ngayon, Master, mag-ingat ka. Natural na alam ni Yan Chiksha na nakamit niya ang kaharian ng unang baitang Golden Immortal, at hindi siya magiging katapat ng sinumang Golden Immortal Elder. Kung mananatili siya, magdudulot lang siya ng gulo sa Master, kaya mas mabuting patayin ang mga True Immortal at Heavenly Immortals na iyon. Tumalikod siya at umalis, ayaw niyang mahiwalay sa tubig. Gayunpaman, siya ay lubos na nasisiyahan na maaari niyang palihim na atakehin si Yan Wuliang, at ito ay isang paghihiganti rin para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Mula noon, inilagay ni Yan Chiksha ang lahat ng buhay at kamatayan ni Yan Wuliang sa kanyang amo na si Yang Yiyo. Naniniwala siya na tiyak na papatayin ni Yang Yiyo si Yan Wuliang at ipaghihiganti ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Yan Chiksha ang kanyang Panginoong si Yan Wuliang ay dahil sa kanyang paningin, si Yan Wuliang ay isang halimaw na walang paggalang sa kanyang mga nakatatanda. Dahil maaaring hindi alam ng iba, ngunit siya, ang pinakamatandang disipulo ni Yan Wuliang, ay alam ang madilim na bahagi ni Yan Wuliang. Ilang tao ang nakakaalam na ang kanyang Panginoon, si Yan Wuliang, ang pinuno ng Shangshengxian sect, ay lihim na nagsasanay ng kasanayan sa pagkolekta ng yin, at maraming babaeng disipulo sa sekta ang naging kanyang cultivation cauldrons. Kasama rito ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Yan Chiksha, na masasabing object ng lihim na pag-ibig ni Yan Chiksha. Nagpunta si Yan Chiksha upang makiusap kay Yan Wuliang, ngunit pinarusahan ni Yan Wuliang, at ang resulta ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay pinigan ng masasamang kasanayan ni Yan Wuliang at naging isang mommy. Mula noon, iniisip ni Yan Chiksha kung paano papatayin si Yan Wuliang sa kanyang puso. Gayunpaman, alam niya na ito ay halos imposible, dahil ang agwat sa pagitan ng kanyang paglilinang at ni Yan Wuliang ay ganap na naiiba, at siya ay palaging nananatili sa bottleneck ng True Immortal Realm, na hindi makamit ang Golden Immortal Realm. Sa makatuwid, itinago ni Yan Chiksha ang puot na ito sa kaibuturan ng kanyang puso sa loob ng halos 1,000 taon. Hanggang sa nakilala niya si Yang Yiyo, ang kanyang paglilinang ay umabot sa unang baitang Golden Immortal, hindi siya pinatay ni Yang Yiyo, at nakita rin niya ang potensyal ni Yang Yiyo. Alam ni Yan Chiksha na malapit nang magbago ang kanyang kapalaran. Ito ay isang pakiramdam lamang, ngunit naniniwala siya sa kanyang nararamdaman. Bilang isang cultivator, ang kanyang pang-anim na pandama ay madalas na napakalakas. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Yan Chiksha pagkatapos ng biyaya ni Yang Yiyo na hindi siya patayin at mabawi ang kanyang buhay. Baka makaganti siya balang araw, at baka magkaroon siya ng mas malaking pagkakataon kung susundin niya si Yang Yiyo. Dahil alam niyang nakita na niya si Yan Wuliang noon, nakaisip si Yan Chiksha ng plano para sa isang sneak attack. Bagamat hindi niya alam kung magtatagumpay ito, pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang kapalaran at maaari niya itong subukan. Sure enough, nagtagumpay siya. Bagamat hindi niya pinatay si Yan Wuliang, naniniwala siya na kung aatakehin niya si Yan Wuliang, paiinumin din niya ng kaldero si Yan Wuliang. Nasiyahan. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Yan Chiksha sa sandaling ito, ngunit itinuon niya ang kanyang paningin kay Yan Wuliang at sa tatlong ginintoang immortal na matatanda ng Shangshengxianmen, na handang lumaban. Gayunpaman, sa oras na ito, may ilang mga huni sa paligid niya, at si Dorenjia ang nagpakita at nagsabi, ipaubaya mo sa akin si Yan Wuliang, aking pamangkin. Ikaw at sila ay humarap sa tatlong Golden Immortals. Sa mga mata ni Dorenjia, muling bumuti ang paglilinang ni Yang Yian. Hindi pa nagtagal, nakita niya si Yang Yian bilang isang first-grade True Immortal,
ngunit ngayon ay nakapasok na siya sa middle grade true immortal. Ang bilis ng paglilinang na ito ay talagang isang talento ng demonyo. Ngayon ay naiintindihan na ni Dorenjie kung bakit labis na hinahangaan ng kanyang anak na si Du Jiebin si Yang Yian. Ang talento sa paglilinang na ito lamang ay nagkakahalaga ng pakikipagkaibigan. Sa oras na ito, hiniling ni Du Jiebin kay Yang Yian at sa apat na elder ng sect master na patayin ang tatlong elder ng Shangshengxian sect, na katumbas ng pagtrato kay Yang Yian bilang parehong antas. Sa katunayan, alam ni Dorenjie na si Yang Yian ay may lakas na pumatay ng mga Golden Immortals, at tama na trituhin siya bilang parehong antas. Okay. Narinig ni Yang Yian na nagsalita si Dorenjie nang walang pag-aalinlangan. Alam niya na si Dorenjie ay isa ring makapangyarihang Golden Immortal Great Perfection, at walang problema para sa kanya na harapin si Yan Wuliang na nasugatan sa palihim na pag-atake ni Yan Shiksha. Ito rin ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya at sa apat na Golden Immortal Elders ng Taiching Xianmen na harapin ang tatlong Golden Immortal Elders ng Shangshan Xianmen. Maaari nilang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon at tulungan si Dorenjie na patayin si Yan Wuliang. Pagkatapos nito, pupunta sila para kabkuban ang dalawang dalao na inimbitahan ni Yan Wuliang. Ito ang pinakaligtas na paraan. Para kay Zexang, si Yang Yian ay nagpapansin. Nang makitang si Zexang ay nakikipaglaban sa dalawang dalao ng mag-isa at hindi siya dehado, pansamantalang gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Swoosh! Isang flash ang lumitaw sa Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ang target ni Yang Yian ay direkta sa isang first-grade Golden Immortal ng Shangshan Xianmen, at bigla niya itong pinatay gamit ang isang espada. Ang Golden Immortal na ito ay talagang kinaladkad ng Golden Immortal ng Taiching Xianmen sa sandaling ito. Sa pagharap sa palihim na pag-atake ni Yang Yian, wala siyang puwang para makaiwas at makakagat lamang ng bala upang labanan. Bilang resulta, napasigaw siya sa dagandong at direktang nahati sa kalahati ng espada ni Yang Yian. Sa puntong ito, mayroon na lamang isang middle grade Golden Immortal at isang upper grade Golden Immortal na natitira sa Shangshan Xianmen. Si Yang Yiu ay napapaligiran ng apat na Golden Immortals mula sa Taiching Immortal Sect, kasama siya mismo, sa kabuuan na 5 tao, na kumugkob sa dalawa. Ang sumunod na labanan ay walang suspense, na may halos napakalaki na kalamangan. Pinatay ni Yang Yiu at ng apat na Golden Immortals mula sa Taiching Immortal Sect ang dalawang Golden Immortals mula sa Shangshan Immortal Sect. Sa susunod na sandali, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at dumiretso kay Yan Wuliang. Sa kanyang mga mata, si Yan Wuliang ay hindi pa pinatay ni Dorenjie sa sandaling ito, na talagang hindi inaasahan. Kinamumuhian niya si Yan Wuliang mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at sa sandaling ito ay sumugod siya at sinaksak ng espada si Yan Wuliang. Gayunpaman, narinig niya ang malakas na paalala ni Dorenjie, "Pamangkin, huwag kang lalapit kay Yan Wuliang." Kabanata 1881, ang Azure Lotus Immortal Fire ba ay para lamang sa palabas? Ang malakas na paalala ni Dorenjie ay isang hakbang na huli na. Nilaslas ni Yang Yian si Yan Wuliang gamit ang isang espada, at sa katunayan, ang hanay ay nasa loob na ng 10 metro mula sa Yan Wuliang. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yian tungkol dito. Ngayong ilang Golden Immortals ng Shangshan Xianmen ang napatay, isa na lang Yan Wuliang at dalawang dalao masters ang natitira sa lungsod. Ang huli ay napindown ni Zexang mag-isa at hindi makaget over. Si Yang Yian ay sumali sa panig ni Dorenjie upang harapin si Yan Wuliang. Ito ay isang piraso ng cake para sa ilang Golden Immortals ng Taiching Xianmen upang sugpuin ang True Immortals at Heavenly Immortals ng Shangshan Xianmen. Malinaw ang sitwasyon, at kung walang mangyayaring hindi inaasahan, matatapos ang Shangshan Xianmen. Gayunpaman, nang marinig ang malakas na paalala ni Dorenjie sa sandaling ito, itinaas pa rin ni Yang Yian ang kanyang alerto sa kanyang puso. Ngunit sa oras na ito, narinig niya ang mahinang dagandong ni Yan Wuliang, ang lamig ng yelo sa kalangitan, ang mundo ay nagyelo. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian si Yan Wuliang na sumasayaw ng kanyang mga kamay, at biglang lumitaw ang libu-libong ilaw na pilak sa kanyang katawan, biglang pumutok at kumalat. Saan man dumaan ang pilak na liwanag, ang lupa ay natatakpan ng isang patong ng pilak. Ngunit sa sandaling ito, tumalon ang puso ni Yang Yian, at naramdaman niya ang sobrang lamig. Ngayon ay naiintindihan ko na nasinigawan siya ng aming Dorenjie, at nalaman ko rin na ang labanan ni Dorenjie at Yan Wuliang ay laging inilalayo ng 100 metro. Paminsan-minsan ay may mga banggaan, ngunit layuan niya ang 100 metro mula kay Yan Wuliang sa unang pagkakataon, at mas madalas na nag-aaway ang dalawa 100 metro ang layo. Ito ay dahil takot si Dorenjie kay Yan Wuliang. Ang takot sa paraan ni Yan Wuliang na maaaring magpalamig sa mundo. Sa loob ng 100 metro ay naging napakalamig na lugar ni Yan Wuliang. Si Yang Yian ang unang nagdala nito. Hindi naman sa hindi niya naisip na umatras para makaiwas, ngunit nalaman niyang wala na talagang pagkakataon.
Masyadong mabilis ang bilis ni Yan Wuliang. Sa sobrang bilis ay hindi na niya ito naiwasan. Dahil magaan ang kapangyarihang nagmula kay Yan Wuliang. At kumalat ito sa lahat ng direksyon. Si Yang Yian ay masyadong malapit kay Yan Wuliang, at hindi niya maiwasan ang liwanag at malamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang. Sa isang kisap mata, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng kapangyarihan ng guwanghan na ito, at sa isang iglap ay naging isang ice sculpture. Siyempre, sa ilalim ng pagsasanay ni Yang Yian, ang nagyayelong kapangyarihan ni Yan Wuliang ay maaari lamang mag-freeze sa ibabaw ng kanyang katawan, sa halip na palamigan ng kanyang katawan sa loob at labas upang maging isang iskultura ng yelo. Gayunpaman, kahit na ganoon, naramdaman ni Yang Yian ang lagim ng kapangyarihan ni Yan Wuliang. Nalaman niya na ang nagyayelong hangin na ito ay napakalakas, direktang tumagos mula sa labas hanggang sa loob, at may posibilidad na hindi siya ganap na i-freeze sa isang ice stick. Sinubukan ni Yang Yian ang lahat ng kanyang makakaya na gamitin ang kapangyarihan para pakilusan ang kanyang lakas para lumaban, ngunit naramdaman niyang umatras din ang kanyang kapangyarihan sa harap ng sobrang malamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang. Makapal, sobrang lamig, mapagmataas, malakas na mapangwasak na kapangyarihan, at iba pa. Ang mga salitang ito ay paglalarawan ni Yang Yian sa kapangyarihan ni Yan Wuliang. Ngayon ay kinakabahan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na may ganoong paraan si Yan Wuliang. Masyado siyang pabaya. Kahit na ang malakas na sword energy ng sword na kanyang nilaslas ng buong lakas ay nagyelo at naging kawalan sa ilalim ng sobrang malamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang. Ang lakas ng isang Golden Immortal Great Perfection ay talagang malakas at lampas sa imahinasyon. Siyempre, ito si Yang Yian ay kinukumpara ang kanyang sarili. Ayon sa nakaraang labanan, sa kanyang kasalukuyang lakas ng isang Middle Grade True Immortal, kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng Black Lotus, maaari siyang makipagkumpetensya sa isang mataas na grado na Golden Immortal. Ngayon siya ay nakikibakalaban sa isang Golden Immortal Great Perfection tulad ni Yan Wuliang, at kahit nalubos na dehado. Sa oras na ito, ano ang dapat niyang gawin? Nakipag-ugnayan si Yang Yian sa Black Lotus para sa tulong, ngunit nalaman niyang hindi niya makontak ang Black Lotus. Ang sobrang malamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang ay hindi lang kasing simple ng pagyayelo, maaari nitong ihiwalay ang walang kamatayang kamalayan ng kaluluwa, at ihiwalay pa ang walang kamatayang kapangyarihan ng kaluluwa. Ngayon si Yang Yian ay talagang medyo natakot. Ngunit sa oras na ito, biglang naalala ni Yang Yian na mayroon din siyang ganitong uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Pero hindi niya alam kung magagamit niya ito. Iyon ay ang Water Origin Pearl. Ito ay inalagaan sa katawan. Ang Water Origin Pearl ay mahalagang ninuno ng lahat ng katangian ng tubig. Ang nagyayelong kapangyarihan ni Yan Wuliang ay masasabi ring isang uri ng tubig. Hindi alam ni Yang Yian kung kaya ba itong makuha ng Water Origin Pearl. Sa oras na ito, ang sobrang lamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang ay tumagos na sa kanyang katawan. Walang oras si Yang Yian para isipin ito. Maaari lamang niyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang subukan. Agad niyang inactivate ang Water Origin Pearl, umaasang masipsip ang sobrang lamig ng kapangyarihan ni Yan Wuliang. Ang nagpait kay Yang Yian ay nalaman niyang ang sobrang lamig na kapangyarihan ay nagdulot ng labis na pinsala sa oras na ito, at hindi niya na-activate ang Water Origin Pearl. Siya, balisa talaga, sa sandaling ito. Ngunit sa oras na ito, ang tinig ng espiritu ng langit at lupa ay tumunog sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Anak, hindi mo ba kailangang panatilihin ang Azure Lotus Immortal Fire sa iyong katawan bilang isang dekorasyon?" Ang pangungusap lamang na ito ay nagulat kay Yang Yian. Nagmamadali siya at medyo nataranta. Nakalimutan niyang may Azure Lotus Immortal Fire pa pala sa katawan niya. Matapos mapaalalahanan ng espiritu ng sitwasyon, bukas ang isipan ni Yang Yian. Oo, ang sobrang lamig ng iyong Yan Wuliang ay napakahusay na maaari itong maging kasing galing ng Azure Lotus Immortal Fire. Ang Azure Lotus Immortal Fire ay isa sa nangungunang tatlong immortal na apoy sa Immortal Realm. Ito ay likas na makapangyarihan. Maaari itong magbigay ng kapangyarihan sa Kunpang Egg, na nagpapakita ng kapangyarihan ng Azure Lotus Immortal Fire. Ang pangunahing dahilan ay hindi naisip ni Yang Yian ang Azure Lotus Immortal Fire sa direksyon ng pakikipaglaban mula sa simula. Naisip lang niya na ang Azure Lotus Immortal Fire ay ginamit para sa alchemy. Nakalimutan niya na ang makapangyarihang walang kamatayang apoy ay maaari ding gamitin sa pakikipaglaban. Ngayon si Yang Yian sa wakas ay nakaramdam ng init sa kanyang puso. Mabilis niyang na-activate ang Azure Lotus Immortal Fire. Hayaang kumalat ang Azure Lotus Immortal Fire mula sa loob palabas. Sa sumunod na sandali ay tuwang-tuwa si Yang Yian. Oo nga, ang sobrang lamig ni Yan Wuliang ay nagsimulang umatras pagkatapos makaharap ang Azure Lotus Immortal Fire. Sa isang iglap, ang matinding lamig na bumabalot sa kanyang katawan sa loob at labas ay nasunog ng Azure Lotus Immortal. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yian kay Yan Wuliang,
ngunit nakita niya na ang matanda ay dumating na sa kanyang harapan at ikinumpas ang kanyang palad upang tamaan siya sa mukha. Sa katunayan, hindi rin nagtagal bago siya na-freeze ng sobrang malamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang at natunaw ang sobrang lamig na kapangyarihan ni Yan Wuliang gamit ang Azure Lotus Immortal Fire, ilang paghinga lang. Matapos ma-freeze, normal lang para kay Yan Wuliang na samantalahin ang pagkakataong atakihin siya. At medyo matagumpay ito, ngunit hindi inaasahan ni Yan Wuliang na mayroong Azure Lotus Immortal Fire sa kanyang katawan. Para kay Yan Wuliang, ito ay talagang isang tagumpay. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang pinakamahusay na mga panlilinlang kay Yang Yiyu noon, nakita niyang nagyelo ang buong katawan ni Yang Yiyu. Huwag mong banggitin kung gaano siya kasaya. Iniisip na sa wakas ay may paghihiganti niya ang kanyang anak. Ngumisi pa siya at sinabing, nagtago ka na sa akin, this time matapang ka, hindi ko naman akalain na may ganyan akong pakulo diba? Tumawa ng malakas, nakita ni Yan Wuliang si Yang Yiyu na naging ice sculpture, at agad na sinampal si Yang Yiyu. Nang hamampa si Yan Wuliang, naisip na niya sa kanyang isipan na si Yang Yiyu ay sasampalin sa mga basag na ice cube sa ilalim ng kanyang palad. Gayunpaman, nang malapit na siyang magtagumpay, biglang nakakita si Yan Wuliang ng berdeng ilaw na lumabas mula sa ice sculpture ni Yang Yiyu. Boom! Sa isang dagandong, muling nagliwanag ang berdeng ilaw sa katawan ni Yang Yiyu. Ano, paano ito posible? Nagulat si Yan Wuliang. Malaki ang tiwala niya sa kanyang nagyayelong kapangyarihan. Kung kaya pa niya bago ma-freeze, tapos siya ay ganap na natapos pagkatapos ma-freeze. Walang immortal sa ibaba ng Golden Immortal ang makakapagpaikot sa ilalim ng kanyang nagyayelong kapangyarihan. Ngunit sa oras na ito, talagang inikot ni Yang Yiyu ang mga talahan na yan. Sa ilalim ng berdeng ilaw, naramdaman din ni Yan Wuliang ang isang walang kapantay, tumitibok ng puso na mainit na temperatura. Sa sandaling ito, ang kanyang palad ay tumama na kay Yang Yiyu sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay may mali at gusto niyang bawiin, ngunit tila tapos na. Sa kabilang banda, si Yang Yiyu, sa katunayan, ay nahaharap sa matinding panggigipit sa kritikal na sandaling ito. Dahil alam niya na ang pagkakaiba niya at ni Yan Wuliang sa cultivation ay isang buong kaharian, at hindi ito biro. Maari niyang labanan ng isang mataas na uri ng Golden Immortal, ngunit maaaring hindi niya mapaglabanan ang kapangyarihan ng isang Golden Immortal na nakaabot sa Great Perfection. Matapos matuno ng Azure Lotus Immortal Fire ang nagyayelong kapangyarihan sa kanyang katawan, gumaling ang kanyang buong katawan, at nakita niya ang palad ni Yan Wuliang na papalapit sa kanya. Sa sandaling ito, talagang hindi lubos na sigurado si Yang Yiyu kung makukuha niya ang palad ni Yan Wuliang. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang umasa na gagana ang Azure Lotus Immortal Fire. Sa pagmamadali, inilagay ni Yang Yiyu ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang palad at sinalubong ang palad ni Yan Wuliang. Mula sa malayo, ang palad ni Yang Yiyu ay naglalabas ng turquoise na liwanag, habang ang palad ni Yan Wuliang ay naglalabas ng nakasisilaw na pilak na liwanag. Ang isa ay mainit, at ang isa naman ay sobrang lamig. Boom! Ang mga palad ng magkabilang gilid ay nagtama sa isa't isa sa isang dagandong. Kabanata 1882, ang mamamatay. Puff! Si Yang Yiyu ay dumura ng dugo at lumipad pabalik ng mahigit 10 metro ang layo. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso, sa mga tuntunin ng kayamanan ng walang kamatayang kapangyarihan sa aking katawan, malayo pa rin ako sa likod ng matandang immortal na ito. Pagkatapos ng hampas ng palad kay Yan Wuliang, si Yang Yiyu ay lubos na natangay ng mayamang walang kamatayang kapangyarihan ni Yan Wuliang at nagdusa ng panloob na pinsala, ngunit sa kabutihang palad ay nakaya pa rin niya. Ha. Bata, sobra ang pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Akala ko may paraan ka, pero ito pala ang kaunting kakayahan mo. Ha, tawa ako ng tawa. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Yan Wuliang. Naglaban sila ni Yang Yiyu ng isang hampas ng palad, at talagang wala iyon. Nakatayo pa rin siya sa parehong lugar nang hindi gumagalaw kahit isang hakbang. Ngunit si Yang Yiyu ay natangay ng kanyang mayamang kapangyarihan. Bagamat naramdaman niya ang paglabas ng berdeng ilaw mula sa katawan ni Yang Yiyu, na nagpapalpitate sa kanya, nalaman ni Yan Wuliang na nagpapalpitate lang siya at wala itong silbi. Siya, wala man lang naramdaman. Sa halip, nasugatan si Yang Yiyu ng kanyang mayaman at makapangyarihang kapangyarihan. Ano sa tingin mo ang kaya mo? Lumalabas na nakakatakot ka lang na aura. Kung yan lang ang kaya mo, magpakamatay ka na lang, baka madumihan ko ang kamay ko. Ha. Si Yan Wuliang ay tumawa at kinutya si Yang Yiyan, na nakaramdam ng sobrang saya. Ang batang ito ay palaging kakaiba, na naging dahilan upang siya ay mahiyain noon. Ngayon parang masyado na siyang nag-iisip. Gaano man kalakas ang kanyang mga pamamaraan, isa lamang siyang tunay na immortal pagkatapos ng lahat. Ngunit si Yan Wuliang ay isang tunay na gintong immortal, isang hakbang na lang mula sa pagiging daloo. Pinakinggan ni Yang Yiyan ang walang pigil na pagtawa ni Yan Wuliang. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya.
Biglang sumilay ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Yan Wuliang at sinabing, talaga. Masyado ka bang maagang masaya? Haha, ang sarap sa paksa akin, di ba? Hahayaan kitang tumawa mamaya. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri at sinabing dahan-dahan, nasusunog ang Green Lotus. Yan. Si Wuliang, na nakarinig sa mga salita ni Yang Yian, ay medyo nalito. Parang may mali. Tumingin siya kay Yang Yian at nagtanong, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Naisip ni Yan Wuliang na si Yang Yian ay masyadong kalmado sa sandaling ito. Ito ay may katwiran na ito ay hindi isang nasugatan na tao, at ang isang taunang tao ay dapat magkaroon ng ilang pagganap. Masyadong kalmado ang mukha ni Yang Yian. Hindi ito naaayon sa sentido komon. Kaya para sa kainahinalang Yan Wuliang, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso at tinanong si Yang Yian kung ano ang nangyayari sa kalituhan. Haha, hindi mo ba nararamdaman ang kakaibang temperatura sa iyong katawan, lumang immortal? Ngumisi si Yang Yian. Ano? Ikaw. Sa sumunod na sandali ay sumigaw si Yan Wuliang na parang baboy na kinakatay, at sa kanya lang napagtanto na may mali. Nag-aapoy ang kanyang katawan, ang parehong nag-aalab na pakiramdam na naramdaman niya noong nakasagupan niya si Yang Yiu noon. Ngayon ay nag-aalab ito sa loob ng kanyang katawan, at ang sobrang lamig na kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi mapigilan, at agad na lumabas ang berdeng apoy sa kanyang buong katawan. Si Yan Wuliang ay sumigaw sa takot, pinapanood ang kanyang katawan na nasusunog at naglalaho sa berdeng apoy ng paunti-unti, at sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Hindi. Ate, bayaw, ipagiganti mo ako. Biglang umungol si Yan Wuliang sa kanyang mga huling sandali. Nang bumagsak ang boses, ang katawan ni Yan Wuliang ay ganap na naging emerald green at nawala sa kawalan. Ito ay ganap na sinindihan mula sa loob palabas ng emerald green na apoy. Ang tunog na ito ay wala, isang dagandong lamang ng ayaw mamatay, ngunit naramdaman ni Yang Yian ang hindi maipaliwanag na pagkairita sa kanyang puso nang marinig niya ito. Naramdaman din niya na may dinakikitang puwersa na tila nagmamadaling umakyat sa langit nang mawala si Yan Wuliang. Pero walang pinagkaiba nang maramdaman niya itong mabuti. Umiling si Yang Yian at isinantibi ito. Akala niya masyado lang siyang nag-iisip. Sa wakas ay pinatay niya si Yan Wuliang. Matapos maalis ang malaking kaaway na ito, lumabas ang kasamaan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nagkaroon ng bagong pag-unawa si Yang Yian sa paggamit at kapangyarihan ng Green Lotus Immortal Fire. Ngayon lang, nakipag-away siya kay Yan Wuliang, at tuluyan na siyang napigilan at nabigla sa malakas na walang kamatayang kapangyarihan ni Yan Wuliang. Sa mga tuntunin ng paglilinang, alam ni Yang Yian na maaari lamang niyang labanan ng mga mas matataas na antas na Golden Immortal sa kasalukuyan, at hindi siya magiging katapat ng mga Golden Immortal sa Great Perfection level. Ito ay sa tulong pa rin ng kapangyarihan ng Itim na Lotus. Kung walang tulong mula sa kapangyarihan ng Itim na Lotus at nang walang kamatayang damit sa kanyang katawan, alam ni Yang Yian na hindi siya masasaktan o magsusuka ng dugo sa labanan ng palad ngayon, at posibleng mamatay siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Azure Lotus Immortal Fire, na isang trump card. Gayunpaman, alam din niya na ang Azure Lotus Immortal Fire ay magagamit lamang bilang trump card, at gagana lamang ito kapag nahuli ang kalaban. Kung ang kalaban ay nagbabantay sa isang labanan, maiiwasan niya ito. Siya. Nakipag-away kay Yan Wuliang nang nagmamadali, at nahuli si Yan Wuliang, kaya nagtagumpay siya. Binaril ang Azure Lotus Immortal Fire sa katawan ni Yan Wuliang gamit ang kanyang palad. Pagkatapos noon, naging mas simple ang mga bagay. Siya at ang Azure Lotus Immortal Fire ay may parehong isip, at maaari niyang i-activate ang Azure Lotus Immortal Fire na pumasok sa katawan ni Yan Wuliang sa isang pag-iisip, at direktang masunog si Yan Wuliang hanggang mamatay. Ngayon, tila napakalakas ng kapangyarihan ng Azure Lotus Immortal Fire para mapaglabanan ni Yan Wuliang, na nakarating na sa Great Perfection ng Golden Immortal, at nasunog siya hanggang sa mamatay sa isang kisap mata. Gayunpaman, natagpuan din ni Yang Yiu ang isang pagkukulang. Ang pagkukulang na ito ay matapos maubos ang Azure Lotus Immortal Fire na pinaghiwalay niya, talagang nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanya. Ngunit ang sitwasyong ito ay maaari ding mapawi. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng engkanto apoy ay isang mahusay na pamatay para sa kanya, at ito ay maliwanag na magbayad ng ilang presyo para sa paggamit nito. Buti na lang. Ito ay nasa loob ng saklaw ng pagpapaubaya. Sa hinaharap, mas mainam na huwag gamitin ito kung ito ay magagamit. Ang Qinglian Fairy Fire na dinala niya sa kanyang katawan ay kasalukuyang maliit na apoy lamang. Ayon sa sinabi ng sari-saring ibon noon, kung gusto mong palakasin ang Qinglian Fairy Fire, kailangan mo rin itong pakainin gamit ang sarili mong kapangyarihan. Ang bagay na ito ay may espiritualidad at maaaring lumago. Habang tumataas ang antas ng paglilinang, ito ay nagiging mas malaki.
Ito ang mga kalamangan at kahinaan ng Qinglian Fairy Fire. Ang apoy na may espiritu at kasarian ay kailangang pakainin. Kung gagamitin mo ito, kailangan mong magbayad ng isang presyo, at ang kapangyarihan ay natural na hindi mabibigo. Ngunit ang pinakamalaking epekto ng Qinglian Fairy Fire ay hindi ang pumatay ng mga tao at lumaban, ngunit ang init ng ulo. Pinipino ang mga tabletas at mga tools sa pagpino, at iba pa. Ito ang pangunahing. Alam ni Yang Yiyo na ginamit niya ang Qinglian Fairy Fire para patayin ang kaaway, na mismong isang marahas na pag-aaksaya ng langit. Sa labanang ito, nilinaw niya ang maraming direksyon ng kanyang paglilinang. Ang kanyang lakas at paglilinang ay hindi pa rin sapat. Kahit papaano ay alam ni Yang Yiyan na kung gusto niyang umalis sa dating Immortal Mountain World at pumunta sa isang mas malaking lugar, ang kanyang cultivation ay dapat man lang makapasok sa Golden Immortal. Ang kaharian ng True Immortal ay mas malala pa rin. Ang dating Immortal Mountain World ay isa lamang ikalawang baitang immortal na mundo ng bundok, na isang napakaliit na lugar sa immortal na mundo, ang antas ng isang baguhang nayon. Ayon kay Yan Shiksha, mayroong 9 na grado ng immortal na bundok sa immortal na mundo, isang grado na mas mataas kaysa sa isa. Tila ang mga walang kamatayang Panginoon na naninirahan doon ay nagiging mas makapangyarihan, at hindi ito gagana ng walang lakas. Higit pa rito, may mga pinamagatang immortal na mundo ng bundok sa itaas ng ika-9 na baitang, at maging ang mga nangungunang immortal na mundo ng bundok, kung saan ang entablado para sa malakas ay nasa taas. Sa pag-iisip ng mga ito, nakaramdam ng pressure si Yang Yiyan. Boom boom boom. Nang natulala si Yang Yiyan, isang dagandong ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Nang lumingon siya, nakita niya na ang labanan sa pagitan ng dalawang daloo masters na inimbitahan nina Zexang at Yan Wuliang ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Inalis ang kanyang nakakagambalang pag-iisip, kinuha ni Yang Yiyan ang lugar kung saan namatay si Yan Wuliang, at isang napakapinong sinturon ang lumitaw sa kanyang kamay. Alam niya na ito ay isang fairy weapon na nakaimbak sa kalawakan, kaya direkta niya itong inilagay sa espasyo ng Qiankunpot nang walang pag-aalinlangan. Ang huling punto ng pagpatay sa kaaway ay ang alisin ang space magic weapon ng kaaway at makuha ang cultivation resources sa loob. Natural, hindi niya ito pababayaan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Dorenjia sa tabi niya at sinabing, "Senyor, tulungan mo akong patayin ang dalawang daloo." "Oh, okay, okay." Gulat na gulat pa rin si Dorenjia. Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang berdeng apoy na lumalabas sa katawan ni Yan Wuliang at ang kakaibang kamatayan. Ito ay ang binatang si Yang Yiyan na pumatay kay Yan Wuliang. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, talagang nabigla si Dorenjia. Isang middle grade true immortal ang pumatay sa isang golden immortal. Ang cross-level battle na ito ay talagang hindi maisip. Matapos marinig ang boses ni Yang Yiyan, bumalik sa katinoan si Dorenjia at mabilis na pumayag. Sa madaling salita, bagamat lumitaw ngayon si Yang Yiyo dahil may sama ng loob siya kay Yan Wuliang, tinutulungan niya si Taiching Xianmen. Nag-ambag dito ang kanyang anak na si Du Jiebin. Dumating si Yang Yiyo para tumulong dahil sa mukha ng kanyang anak na si Du Jiebin. Nakaon. Sa kabilang banda, nag-aaway pa rin ang dalawang daloo sa batang babae na dinala ni Yang Yiyo. Ngayon na ang lahat ng mga tao sa Shangshan Xianmen ay naasikaso na, ang susunod na hakbang ay natural na harapin ang dalawang daloo, na siyang pinakamalaking kaaway. Kabanata 1883, Pagpigil kay Daloo. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at tinawag si Dorenjia. Gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas at pinakilos din ang isang tipak ng Azure Lotus Immortal Fire. Bigla siyang nawala sa pwesto at dumiretso sa battlefield kung saan naroon si Zexang at ang dalawang daloo. Sa pagharap sa dalawang daloo, natural na hindi sigurado si Yang Yiyan, ngunit alam niya na maraming paraan si Zexang para harapin sila. Siya at si Dorenjia ay maaaring lumikha ng mga pagkakataon para kay Zexang sa pamamagitan ng panggigipit sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa ay dahil nakita ni Yang Yiyan na si Zexang ay hindi pa nagbabago sa kanyang tunay na anyo, na nangangahulugang hindi pa niya nagagamit ang kanyang buong lakas, o ang dalawang daloo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagbabago sa kanyang tunay na anyo upang lumaban. Mas alam ni Yang Yiyan ang lakas ni Zexang kaysa sa iba. Naranasan niya ang nakakatakot na aura nito sa ilalim ng lawa. Hindi makita ni Yang Yiyan ang kaharian ng dalawang daloo, ngunit ramdam niya na malayo siya kay Zexang sa mga tuntunin ng momentum. Sapat na para pigilan niya ang isa sa dalawang daloo. Kaya tinawag niya si Dorenjia. Tinawag na ni Dorenjia ang 4 na dakilang gintong immortal ng kanilang Taiching Immortal Sect. Anyway, ang mga disipulo ng Shangshan Immortal Sect ay naalis na, kaya ang tanging kalaban na natitira ay ang dalawang daloo, kaya dapat tumuon ang lahat sa pakikitungo sa kanila. Sa maliit na batang babae na dinala ni Yang Yiyo, naniwala si Dorenjia na hindi magiging problema na patayin ang dalawang daloo na inimbitahan ni Yan Wuliang. Sa isang kisap mata, dumating din si Dorenjia at ang 4 na Golden Immortal na Elder sa tabi ni Yang Yiyo.
Sa hindi kalayuan, lumipad din si Yan Shiksha, isang first-grade Golden Immortal. Nandoon ang lahat, at malapit na ang labanan. Si Yang Yian ay hindi magalang sa oras na ito, at direktang sinabi kay Dorenjia, Senyor, magtulungan tayo upang mapigil ang isa sa daloo, at ang natitirang Zexang ay maaaring harapin ito. Walang problema si Dorenjia sa pag-aayos ni Yang Yian. Alam din niyang ang kaayusan na ito ang pinakamakatwiran. Tumanggaw siya at sinabing, walang problema, gawin mo lang ang sinabi mo, pupunta tayo para limitahan ang matangkad at payat na daloo. Isa siyang first grade daloo, na medyo mas madali para sa atin na harapin, ngunit dapat pa rin tayong mag-ingat. Pambihira ang mga daloo masters. Tumanggaw si Yang Yian bilang pagsang-ayon. Siya ay nasa mababang antas at hindi nakakakita sa kaharian ng daloo, ngunit si Dorenjia, na isang Golden Immortal, ay nakakakita sa kaharian ng daloo. Ang antas ng kaharian sa pagitan ng isa't isa ay makikita lamang ng isang mahusay na kaharian, at hindi ito makikita kung ito ay masyadong naiiba. Kaya't sinabi ni Dorenjia na ang matangkad at payat na daloo ay isang unang baitang, at lahat ay dapat maglaman ng daloo na ito, at sumang-ayon si Yang Yian. Okay, kumilos ka. Nanguna si Yang Yian sa pag-atake habang nagsasalita, at hinampos ng espada ang matangkad na daloo mula sa malayo. Boom! Isang espada ang lumabas, at ito ay naging lakas ng espada na 12-dosenang talampakan, at tumama sa matangkad at payat na daloo. Emph! Malamig na sumangot ang kalaban, at sinampal ng backhand palm ang sword energy ni Yang Yiyo. Sa isang iglap, ang enerhiya ng espada ni Yang Yiyo ay nagkalat. Ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang kanyang palad, at lumabas ang puting usok sa kanyang palad. Sa sandaling ito, ang matangkad at payat na daloo ay biglang tumangala kay Yang Yiyo. Kung ang isang daloo master ay nasugatan ng isang middle grade true immortal, walang maniniwala kung ito ay ikalat. Pero sa totoo lang, nasaktan talaga siya. Kasabay ng pagtataka ng matangkad at payat na walang kamatayan, ang natitira ay walang hangganang galit. Ang kanyang palad ay mainit at nakakatusok sa sandaling ito, at alam niya na may mataas na antas ng apoy ng engkanto sa sword energy ng puting buhok na si Xiao Zhengzian sa di kalayuan. Kung hindi, huwag mong isipin ang tungkol sa pag-alog sa kanya. Patayin! Sa oras na ito, sumugod din sina Dorenjia at 4 na Golden Immortals. Naghahanap ng kamatayan. Malamig at nakamamatay na sumangot ang Golden Immortal ng Master. Ngayon ay nakatagpo sila ng isang batang babae mula sa angkan ng demonyo. Nagsanib puwersa silang dalawa ngunit nabigo siyang ibagsak. Sa halip, pinigilan sila ng dalaga kung saan-saan. Lubhang na agrabyado ang laban. Sa isang kisap mata, napatay lahat si Yan Wuliang at ang iba pa, na nagparamdam ng matinding galit sa matangkad at payat nilang dalawa. Siyempre, ito. Hindi mahalaga kung namatay si Yan Wuliang. Wala silang pakialam. Kaya lang iba ang pagkakakilanlan ni Yan Wuliang. Ang kanilang amo ay may isang babae na kapatid ni Yan Wuliang. Lumabas silang dalawa sa bundok at inalayan si Yan Wuliang sa utos ng kanilang amo na si Chen Buman. Ngayon ay patay na si Yan Wuliang, at silang dalawa ay naghahabol ng hininga dahil sa pagpipigil ng isang babaeng demonyo. Sa sandaling ito, muli siyang nasugatan ng kaunting true immortal. Sa isang kisap mata, ilang Golden Immortal Bastards ang lumapit sa kanya upang harapin siya. Talagang ikinagalit nito ang matangkad at payat na walang kamatayan. Agad niyang sinabi sa kanyang pandak at mataba na kasama na nakikipag-away kay Zexang, Fatty, kumapit ka muna. Pupunta ako at haharapin ang maliliit na bagay na ito. Payat, huwag kang mag-alala tungkol sa maliliit na isda sa oras na ito. Sumama ka sa akin para harapin muna ang batang ito. Nag-aalalang sabi ng pandak at matabang daloo. Alam niya kung gaano katikot ang batang babae na ito. Kung ang payat ay umalis sa larangan ng digmaan, siya ay nasa panganib. Pero, sa susunod na sandali, lumitaw ang kasama sa baboy. Ang payat na lalaki ay tila naiirita kay Yang Yiyo at sa iba pa. Hindi niya pinansin ang pandak at matabang lalaki at tumalikod at sumugod kay Yang Yiyo at sa iba pa. Come back, bastard, nag-aalalang sambit ng pandak at matabang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang payat na lalaki ay umalis sa kanyang tabi ng walang pag-aalinlangan at sumugod kay Yang Yiyo at sa iba pa. Sa sandaling ito, gustong umiyak ng pandak at matabang lalaki. Gaano kakilabot ang batang babae ng angkan ng demonyo. Lalo siyang natakot nang lumaban siya. Ngayong umalis na ang payat na lalaki, tumaas ng husto ang kanyang presyon at nagsimula siyang umatras ng hakbang-hakbang. Nakita ni Yang Yiyo na ang matangkad at payat na daloo ay lumipad palayo kay Zexang, at siya ay masaya sa kanyang puso. Nakamit ang epektong gusto niya. Ang layunin ay hindi upang patayin ang daloo na ito, ngunit upang mapawi ang pressure kay Zexang. Kapag pinatay ni Zexang ang pandak at matabang daloo, magiging madaling patayin ang matangkad at payat na walang kamatayan kasama nila. Boom boom boom. Ang mga pag-atake ni Dorenjia at ng iba pa ay sumiklab din mula sa malayo.
Gayunpaman, walang lalapit sa labanan, hanggat maaari nilang salubungin at pigilan sila. Ang ilang mga junior ay naghahanap ng kamatayan. Ang matangkad at payat na Daloo ay nagbackhand at sumambulat na may napakalakas na walang kamatayang kapangyarihan sa kanyang mga palad, na agad na natunaw ang mga pag-atake ni Dorenjia at ng kanyang apat na gintong immortal na matatanda. Sa sandaling ito, kikilos na sana si Yan Xiexia sa tabi ni Yang Yian, ngunit sumigaw si Yang Yian, "Yan Xiexia, tumabi ka, hindi mo siya mahawakan." Si Yang ay may makasariling motibo. Si Yan Xiexia ay lingkod niya na ngayon. Na-promote lang siya sa first grade Golden Immortal. Ang pagharap sa isang Daloo level master ay naghahanap ng kamatayan, kaya ayaw ni Yang Yian na mamatay si Yan Xiexia. Hindi pa nagtagal mula nang siya ay naging lingkod niya, kaya hindi siya maaaring mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, sinamantala niya ang pagkakataong laslasan ng isa pang espada ang matangkad at payat na Daloo. Boom! Ikaw bastard, papatayin kita, nalutas ng matangkad at payat na Daloo ang pag-atake ni Dorenjia at ng iba pa. Nang malapit na niyang patayin si Dorenjia at ang iba pa, napilitan siyang huminto sa espada ni Yang Yiu sa kabilang panig. Siya ay galit na galit at gustong sumugod muli kay Yang Yiu, ngunit sa pagkakataong ito ay umatake si Dorenjia at ang iba pa mula sa malayo. Dahil dito ay labis na nagalit ang matangkad at payat na Daloo, ngunit napag-usapan na ito ni Yang Yiu at Dorenjia. Iniwasan lang ito ng dalawang panig. Anyway, ang panliligalig sa lahat ng dako ay hindi para harapin ang matangkad at payat na walang kamatayang ulo. Ilang tao kasama sina Yang Yiu at Yan Xiexia ay 6 na gintong immortal. Bagamat hindi nila kayang patayin ang matangkad at payat na si Daloo sa unang baitang, hanggat hindi sila nakaharap, ang matangkad at payat na Daloo ay walang magagawa sa kanila sa maikling panahon. Sa kabilang banda, dinurog din ni Zhexiang ang pandak at matabang Daloo. Nang walang pagkakaroon ng matangkad at payat na Daloo, mas mabangis na inatake ni Zhexiang ang pandak at matabang Daloo, na naging sanhi ng patuloy na pagkatalo ng pandak at matabang Daloo, pagsusuka ng dugo sa malalaking subo, at nawalan ng malay sa pakikipaglaban at malapit ng makatakas. Ngunit biglang sinamantala ni Zhexiang ang pagkakataon, at ang kanyang palad ay naging kuko. Sa gitna ng pilak na liwanag, ito ay naging isang matalim na kuko, na nagkamot sa ulo at tinaga ang pandak at matabang Daloo. Sa lalong madaling panahon. Nang mamatay ang pandak at matabang Daloo, ang matangkad at payat na Daloo sa kabilang panig, na parang may mga mata sa kanyang likuran, ay binuksan ang dalawang gintong immortal na matatanda sa tabi ni Dorenjia gamit ang isang palad, na naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa dalawang gintong immortal na elder sa lugar, at ang isa pang middle grade na golden immortal na elder ay nagsuka ng dugo at malubhang na sugatan. Sa sumunod na sandali, ang matangkad at payat na Daloo ay lumundag, at tumakas ng hindi ibinaling ang kanyang ulo, nang walang anumang pagnanais na lumaban. Sa matangkad at payat na isip ni Daloo, talagang naramdaman niyang hindi madaling pakitunguhan ang batang babae, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong lumabas ng tadtad ng espada ni Yang Yiu, dahil lang sa ayaw niyang harapin ang batang babae. Ngayon ay pinatay ni Zhexiang ang pandak at matabang Daloo, at ang matangkad at payat ay tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Sinadya niyang iwan ang pandak at matabang Daloo. Dahil binigyan siya ni Zhexiang ng pakiramdam na masyadong mapanganib. Sa sandaling ito, hindi siya nakipag-ugnay kay Yang Yiu at Dorenjia, ngunit diretsyong tumakbo. Kung hindi siya tumakbo, mamamatay siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yiu at Du Jiebin na hindi nila mapipigilan ang matangkad at payat na Daloo kung aalis sila, ngunit hindi niya nais na labanan sila hanggang sa kamatayan. Hindi siya papayagang makatakas ni Zhexiang. Pagkatapos mag-react ni Yang Yiu, nagmamadali siyang sumigaw kay Zhexiang. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiu na si Zhexiang lamang ang makakapidyo sa matangkad at payat na immortal na nakatakas. Alam ko. Sumang-ayon si Zhexiang mula sa malayo, at sa susunod na sandali ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng pilak na liwanag. Isang dagandong ng dragon ang umalingaw sa buong mundo. Napag-alaman na si Zhexiang ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, isang katawan ng isang kunlong na mahigit 100 metro ang haba, at tumakas sa isang iglap. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiu, Dorenjia at iba pa ang isang sigaw sa di kalayuan, na siyang sigaw ng matangkad at payat na walang kamatayan. Alam ni Yang Yiu na nagtagumpay si Zhexiang. Kabanata 1884 na Hanyuan clone. Hindi nagulat si Yang Yian sa tagumpay ni Zhexiang dahil 2 tao lang ang kinakalaban ni Zhexiang noon, at siya ay dahado bago siya nagbago sa kanyang tunay na anyo. Ngayong nagbago na siya sa kanyang tunay na anyo, natural na walang problema na harapin ang isa lamang sa kanila. Umalangaw sa kalangitan ng mga hiyawan ng pandak at matabang Daloo. Bagamat hindi niya nakita ang eksena, naniniwala si Yang Yian na tiyak na pinatay siya ni Zhexiang. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, si Zhexiang ay nagmula sa malayong kalangitan, lumipad sa harap ni Yang Yian at nagsalita sa wika ng tao, "Pinatay ko siya." Alam ni Yang Yian na ang tinutukoy niya ay ang maikli at matabang Daloo na walang kamatayan.
Sa sandaling ito, ang katawan ni Zexang ay kumikinang na pilak. Nakita ito ni Yang Yian at alam niya na si Zexang ay magbabago sa anyo ng tao. Agad niyang sinabi, Zexang, huwag magmadaling magbago. Nawala ang liwanag ng malaking katawan ni Zexang. Nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yian, huminto si Zexang at hindi nagbago. Pero hindi siya nagtanong kung bakit. Gayunpaman, nagtiwala si Zexang kay Yang ng 100%, at anuman ang sinabi niya ay iyon ang sinabi niya, at siya ay napakamasunurin. Kung bakit hindi hinayaan ni Yang na mag-transform si Zexang sa anyo ng tao, natural lang ito dahil nag-aalala siya sa nakakahiyang sitwasyon pagkatapos mag-transform ni Zexang. Si Zexang ay walang damit na engkanto sa kanyang katawan ngayon. Ang mga ordinaryong damit na suot niya sa katawan ay madudurog sa tuwing magbabago siya sa kanyang tunay na anyo. Sa pagkakataong ito, si Zexang ay hindi maaaring payagang mag-transform ng hubad, kung hindi ba siya makikita ng iba. Siyang lang ang nakakakita. Matapos makitang huminto si Zexang, nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Anong malapit na tawag? Nang magkasunod na namatay ang dalawang daloo. Sa kailaliman ng walang katapusang ulap at ambon ng mundo ng diwata, sa isang bundok ng diwata. May isang palasyo na tinatawag na Barbarian King Palace. Sa oras na ito, sa unang upuan ng Barbarian King's Hall, isang lalaki at isang babae ang nakahubad sa isang malaking kama. Sa isang tiyak na sandali, ang lalaki ay biglang tumayo at sumambulat sa isang malakas at walang kapantay na momentum. Tapos umupo yung babae. Magkasunod na bumaba ng kama ang dalawa. 2 metro ang taas ng lalaki, hubot-hubad mula sa itaas na bahagi ng katawan, kitang-kita ang ginintoang balat, may nakaumbok na kalamnan, mukhang puno ng explosive power. How dare you? Isang dumadagandong na tinig ang lumabas sa bibig ng hubad at kalbong lalaki, puno ng pinakamataas na kamahalan. Ang lalaking ito ay mukhang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 40, at may kalbo ang ulo, siya ay mukhang isang monghe. Ngunit hindi siya kamag-anak ng mga monghe. Siya ang may-ari ng Barbarian King Immortal Mountain, si Chen Buman. Siya rin ang taga-suporta sa likod ni Yan Wuliang. Isang unang baitang Hanyuan Daoist Immortal. Bakit galit ang Barbarian King? Isang meisla na boses ang tumunog, ngunit ang babae ang bumaba rin mula sa kama, casual na nakatalukbong sa isang belo, at ang puting nyebe na pag-alon ay makikita pa rin. Ang babaeng ito ay kapatid ni Yan Wuliang na si Yan Yuhong, ang babae ng Barbarian King na si Chen Buman, at isang master ng antas ng daloo. Ang tangamong kapatid na si Yan Wuliang at ang dalawang daloo na gwardya na kasama ko ay patay na. Ikanaway ni Chen Buman ang kanyang kamay habang nagsasalita, at biglang may lumabas na larawan sa bakanteng bulwagan. Sa katunayan, ang magic power ay bumuo ng isang vortex picture, at ang larawan na lumabas dito ay eksaktong gate ng Taiching Immortal Gate, at ang mga larawan ni Yang Yiu at iba pa ay nandoon. Pagkatapos magbihis, umiyak ang babae ng Barbarian King na si Yan Yuhong at sinabing, Barbarian King, kailangan mong alagaan ang kapatid ko. Sabi nga sa kasabihan, kailangan mong tingnan ng may-ari kapag binugbog mo ang isang aso. Pinatay nila ang kapatid ko at ang dalawang gwardya ng Barbarian King. Hindi kanila sineseryoso. Wuho, kuya. Para kang barbarian na walang pakialam. Okay, my little beauty, don't cry. This time, pupunta ako doon sa sarili kong katawan at papatayin ko sila isa-isa para ipaghiganti ang kapatid ko. Mahal na mahal ng Barbarian King na si Chen Buman si Yan Yuhong, ang kanyang asawa. Nang makita niyang umiiyak ang munting dilag ay hindi niya natiis. Nagpasya siyang gawin ito sa kanyang sarili. Namumula ang mga mata ni Yan Yuhong, ngunit medyo nagulat siya. Sabi niya, hindi pa ba sapat para sa Barbarian King na magpadala muna ng ilang nangungunang daloo? Hindi mo na kailangang lumabas ng personal, di ba? My little beauty, andyan agad ang clone ko. Matagal pa ang pagpapadala doon ngayon, at tatakas na ang tao. Darating agad ang clone ko na may pag-iisip. Meron ding little girl from the Demon Clan na medyo hindi pangkaraniwan. Pupunta doon ang clone ko at agad siyang susupilin. Just wait and see. Kailan? Sinabi ito ng Barbarian King na si Chen Buman, isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan, at biglang lumitaw ang isang taong nakasuot ng gintong baluti. Kamukhang kamukha niya. Ito ang kanyang Hanyuan clone, na naging stream ng liwanag at lumipad palabas ng Barbarian King's Hall at nawala. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Yiu na sa Barbarian King's Hall na malayo, ang bawat kilos nila ay nakita ng Barbarian King na si Chen Buman sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan. Siya nagpadala pa ng Hanyuan clone na dumating. Isang mas malakas na kalaban ang darating, ngunit hindi nila ito alam. Sa oras na ito, iniisip ni Yang Yiu sa kanyang isipan, dapat ba siyang humingi kay Dorenjia ng isang fairy dress para kay Zexang? Sa tingin ko ay sasagutin ni Dorenjia ang kanyang kahilingan. Tutal, tinulungan nila ni Zexang si Taiching Xianmen ngayon,
kaya sila ang mga benefactors ng Taiching Xianmen. Ang kahilingang ito ay hindi labis. Kung hindi, kapag si Zexang ay naging tao, siya ay hubad sa harap ng lahat. Bago pa niya ito masabi, nang hilingin na sana niya kay Dorenjia, si Zexang, na lumulutang sa hangin, ay nagpakawala ng mahabang dagandong. Sa sumunod na sandali, nailanggoy ni Zexang ang kanyang 100 metrong haba ng katawan at nagsimulang umungol sa kabilang panig. Biglang tumangala si Yang Yio, nang hina ang kanyang mga estudyante. Ang una niyang nakita ay isang maliit na gintong araw na lumilitaw sa kalangitan, na lubhang nakasisilaw. Ngunit alam ni Yang Yio na hindi ito ang araw, ito ay isang malaking panganib, kung hindi ay hindi uungal si Zexang upang magbigay ng babala. Ang pangunahing punto ay naramdaman ni Yang Yio ang malakas na aura na nagmumula sa maliit na malaaraw na gintong liwanag. Ito ay katulad ng aura na nagmumula kay Zexang noong una niyang naramdaman ito, napakalakas. Hindi lang si Yang Yio ang naramdaman ni Dorenjia at ng iba pa ang napakalakas na pressure na bumabalot sa buong venue. Nagbago ang mukha ng lahat sa oras na ito. Ang lahat ay immortal, kaya natural nilang nararamdaman kung ano ang ibig sabihin ng pressure na nagmumula sa maliit na araw na ito. Ito ay hindi isang maliit na araw ngunit isang napakalakas na master ay dumating. Biglang naging napakapangit ng mukha ni Dorenjia. May pumasok sa isip niya. Madaling hulaan kung sino ang maaaring lumitaw dito at maglalabas ng napakalakas na aura. Ang aura ay puno ng pagpatay na layunin, kaya naisip ni Dorenjia na iisa lang ang tao. Iyon ang taga-suporta sa likod ni Yan Wuliang ang Barbarian King na si Chen Buman. Si Chen Buman lang. May dahilan para pumunta rito, dahil pinatay nila ni Yang Yio si Yan Wuliang, 2 daloo, at lahat ng middle level at high level na immortal ng Xiangshan Xianmen. Ito ay normal sa Barbarian King na magalit. Kaya lang hindi inaasahan ni Dorenjia na ganoon kabilis ang pagdating ng kabilang partido. Siyempre, hindi pa rin alam kung ang malakas na tao na pumunta rito ay ang Barbarian King na si Chen Buman. Alam din ni Yang Yio ang pagkakaroon ng Hanyuan Strongman na si Chen Buman, na siyang tagapagtaguyod sa likod ni Yan Wuliang. Sa sandaling ito, naisip din niya si Chen Buman. Kung ito ay totoo, kung gayon ang mga bagay ay magiging napakahirap. Bagamat nasa tabi niya si Zexang, ayon sa mga salita ng espiritu ng langit at lupa, ang paglilinang ni Zexang ay nasa dakilang kasakdalan ng daloo, at hindi pa siya isang malakas na tao sa kaharian ng Hanyuan. Gayunpaman, ang Barbarian King na si Chen Buman ay isang tunay na Hanyuan strongman. Kung dumating si Chen Buman, magiging seryoso ang mga bagay. Sa sandaling ito, naisip lang ni Yang Yian na hindi si Chen Buman ang dumating. Sa kasamaang palad, kung minsan ang mga bagay ay bubuo sa paraang hindi mo gusto, at mangyayari ito. Sa kalangitan, unti-unting naglaho ang gininto ang bowl ang liwanag, at lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na kalbo. Binalot ng walang hangganang panggigipit ang pang-aapi at lalo pang tumitindi. Pagkatapos ay umalangaw ang tunog ng kulog sa lahat ng direksyon ng kalangitan. Patayin ang aking mga bantay, pugutan ng ulo ang aking tagapagsalita na si Yan Wuliang sa mundo ng Daching Xianshan. Napakatapang mo kaya hindi ka lumuluhod kapag nakita mo ako. Ang huling salita ng pagluhod ay nahulog, na parang may magic, at ang malakas na presyon ay biglang tumaas. Ang mga immortal ng Taiching Immortal Sect sa ibaba ay isa-isang lumuhod, at lahat sila ay bumagsak, hindi nakayanan ang napakalakas na pressure na ito. Maging si Dorenjia at iba pang mga Golden Immortal ay napaluhod, hindi nakayanan ang malakas na pressure na ito. Nanginginig si Yang Yio, ngunit pagkatapos niyang i-activate ang Chen Kun Creation Art, ang pressure ay unti-unting nabawasan ang epekto sa kanya. Tsaka nandoon si Zexang sa harap niya. Sa oras na ito, si Zexang ay umatungal sa kalbong lalaki, at tila hindi siya apektado ng panggigipit mula sa kabilang partido. Sa pagkakataong ito, nakikinig sa mga salita ng kalbo, natitiyak ng lahat na ang taong dumating ay si Chen Buman, ang barbarong hari na siyang tagapagtaguyod ni Yan Wuliang. Ngunit hindi nila inaasahan na lalabas ng personal ang marangal na Hanyuan Daoist. Kabanata 1885 naaalala ng isang Hanyuan Daoist. Imposible para kay Yang Yio ang pagluhod. Mayroon siyang divine technique na Chen Kun Zhao Huagang, na ganap na makatiis sa pressure. Bilang karagdagan, hinaharangan siya ni Zexang sa ere, kaya imposibleng lumuhad siya. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa sa sandaling ito kapag kaharap ang isang malakas na Hanyuan. Ngunit si Zexang ay nakahover sa kalangitan, nakaharap ng direkta kay Chen Buman, na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Siya, mabilis na nagpadala ng mensahe kay Zexang, na nagsasabing, Zexang, hindi muna natin magagawa. Hindi bale, Hanyuan clone lang siya, lulunukin ko siya. Ito ang seryosong sagot ni Zexang kay Yang Yio. Yang Yio, matagal na hindi nakaimik si Yang Yio. Hindi niya alam kung totoo ang sinabi ni Zexang.
Kung ito ay totoo, kung gayon si Zexang ay talagang matigas. Paano kung ito ay hindi totoo? Ito ay magiging nakamamatay. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyo na hindi kailangang magsinungaling si Zexang. Dahil siya ay naglakas loob na sabihin ito ay totoo ng walang pag-aalinlangan. Napakakalmang sagot ni Zexang, hindi man lang kinakabahan. Matapos bumalik sa katinoan ni Yang Yian, narinig niya ang isang mahalagang salita. Iyon ay ang Hanyuan clone. Kung ito ay isang clone, mukhang hindi ito nakakatakot. Anumang clone ay natural na hindi kasing ganda ng orihinal na katawan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong ni Yang Yian si Zexang, sigurado ka ba? Kung hindi tayo nakipagsapalaran at outrace lang. Huwag kang mag-alala, lulunukin ko siya sa isang kagat. Isa lang siyang Hanyuan clone. Mas magaling ako sa kanya. Mahinahong sabi ni Zexang. Sige, ingat ka. Natural na pinili ni Yang Yian na maniwala kay Zexang sa oras na ito. Inikilos din niya ang lahat ng kanyang lakas, handang maghintay ng pagkakataon. Kung nakita niyang hindi ito kayang harapin ni Zexang, pupunta siya kahit ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Habang nag-uusap sina Yang Yiyo at Zexang sa pamamagitan ng telepathy, ang clone ni Chen Buman sa langit ay nakatutok sa kanya at kay Zexang, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Zexang at sinabing, ikaw na masamang hayop, mayroon kang malaking lakas ng loob na patayin ang aking mga bantay. Nang marinig ni Yang Yiyo na talagang pinaplano ni Chen Buman na samantalahin si Zexang, nagalit siya. Tumalon siya at damapo sa likod ni Zexang sa gitna ng hangin. Tinitigan niya si Chen Buman at nagmura, kalbo ka, napakawalan GMO. Napakataas ng katayuan ng Zexang ko na kaya kong maging bundok mo. Sino ka sa tingin mo? Ba? Nakita na ni Chen Buman si Yang Yiyo sa pamamagitan ng lihim na salamin sa kanyang Barbarian King's Hall noon, at alam niya na ang puting buhok na batang ito ay ang mamamatay tao na pumatay kay Yan Wuliang. Sa katunayan, si Chen Buman ay nakatingin kay Yang Yian mula pa noong una. Ang isang true immortal na kayang pumatay ng isang golden immortal ay isang kapansin-pansing tao mismo. Bilang karagdagan, sa ilalim ng kanyang presyon, tanging ang puting buhok na batang ito at ang demonyong engkanto na unicorn at winged dragon ay hindi naapektuhan ng kanyang panggigipit sa buong larangan ng digmaan. Mahirap na hindi mapansin. Siyempre, sa mata ni Chen Buman, kumpara kay Yang Yian, unicorn at winged dragon Zexang ang pinagtutuunan ng pansin, kaya hindi niya pinansin si Yang Yian. Pero hindi niya inaasahan na magiging matapang ang batang ito. Naglakas loob siyang sampain si Chen Buman. Nagalit ito kay Chen Buman. Nakatitig kay Yang Yian na nakatayo sa likuran ni Zexang, malamig na sinabi ni Chen Buman, haha, anak, baka hindi mo pa ako kilala. Ngayon ay masasabi ko na sa iyo na ako ang master ng Barbarian King Immortal Mountain. Si Chen Buman ay ang taga-suporta ni Yan Wuliang at isang Hanyuan Daoist Immortal. Hinahanap mo ang kamatayan. Sa aking mga mata, hindi ka kwalipikadong tumingin sa akin, ngunit dahil sabik kang mamatay, papatayin mo na kita. Ang mga salitang ito ay tumigil sa tenga ni Yang Yian at halos mapatawa siya. Hindi ba siya nakakita ng mga immortal? Paano ang kanyang sinumpaang kapatid na si Liu Ermaho? Iyan ba ang antas ng immortal na hari? Paano ang B-immortal? Level din ito ng Immortal King, at para siyang magkapatid. Pag-usapan natin ang aking matandang si Yun Changxi, ang 12 Tribulations Luz Immortal Supreme, ang pagkakaroon ng Immortal Venerable Level, at siya ay isang top-notch figure sa immortal na mundo. Ang mga tao ay mayabang din, ngunit hindi pa nila nakilala si Chen Buman na kasing yabang niya. Pagdating kay Pat Ian, Hanyuan Daoist Immortal lang siya, at clone din siya. Hindi ko ini-expect na ganoon pala siya kayabang. Isa ka lang Hanyuan clone, matandang lalaki. May lakas ka pa rin ng loob na tawagin ang sarili mong hari. Kung minamaliit mo ako, papatayin kita. Sinumpa ni Yang Yian si Zexang at sinabing patayin si Zexang. Nagpakawala si Zexang ng isang dragon, at sa susunod na sandali ay ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig, at ang kanyang mga kaliski sa buong katawan ay nagbuga ng nakasisilaw na pilak na liwanag. Malabong nakita ni Yang Yian mula sa katawan ni Zexang na may mga malabong rune sa bawat sukat. Mayroong hindi mabilang na mga kaliski sa kanyang katawan na higit sa 100 metro ang haba, at talagang nakakagulat sa pagkislap. Kasabay nito, muling naramdaman ni Yang Yian ang sitwasyon noong una niyang nakilala si Zexang sa secret room. Sa oras na iyon, ang malakas na hininga na nagpapalpitate sa kanya ay minsang lumabas sa katawan ni Zexang. Gamit ang parehong presyon ng hininga, naramdaman ni Yang Yian na ang paghinga ni Chen Buman sa harap ni Zexang ay parang isang 3 taong gulang na bata na nakikipagkita sa isang malakas na lalaki. Alam din niya na hindi ginamit ni Zexang ang kanyang tunay na lakas bago umalis, ibig sabihin ay naglalaro lang talaga ang nakaraang labanan sa pagitan ni Zexang at ng dalawang daloo. Sa oras na ito, naniniwala si Yang Yian na hindi dapat masama ang pahayag ni Zexang na kaya niyang lunukan ng Hanyuan clone ni Chen Buman sa isang lagok.
Dahil malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga aura. Ang pagkakaiba sa aura ay ang pagkakaiba sa lakas. Kaya naniwala si Yang Yiyu na kayang lunukan ni Zexang ang clone ni Chen Buman sa isang kagat. Para naman kay Chen Buman sa sandaling ito, nang makita ang aura ni Zexang na lumalabas sa buong katawan niya at nakikinig sa pag-uusap ni na Zexang at Yang Yiyu, nanlumo pa rin siya. Ang pag-unlad ng mga bagay ay hindi umunlad gaya ng inaasahan niya. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon at bumagsak pa. Si Yang Yiyu at ang unicorn ay lubos na natakot. Isang tao at isang demonyo, ang isa ay mas matapang kaysa sa isa, at nagsalita sila ng walang pakundangan sa kanya, ang Hanyuan Daoist Immortal, nang walang anumang paggalang. Narinig pa ni Chen Buman ang kahulugan ng paghamak. Bagamat isa siyang Hanyuan clone, Hanyuan din siya. Ang mga immortal na maaaring maabot ang kaharian ng Hanyuan Daoist Immortal sa buong mundo ng engkanto ay tiyak na hindi ang karamihan. Paano ba naman sa pandinig niya, si Yang Yiyu at ang Demon Fairy ay tinatrato siya na parang isang maliit na demonyo at engkanto. Dahil dito, si Chen Buman ay puno ng galit. Ngunit sa isang kisap mata, matapos maramdaman ang momentum na nagmumula sa unicorn, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Chen Buman. Nang makita ng clone ni Chen Buman ang mga rune na dumadaloy sa bawat sukat ng Unicorn Dragon, nagkaroon pa siya ng ideya na tumakas. Ito ay isang napakawalang katotohanan na ideya. Siyempre, gustuhin man niyang tumakas sa ganitong oras, huli na ang lahat. Kinakagat na kasi siya ng Unicorn Dragon sa tapat. Sa sandaling ito, si Chen Buman ay walang oras na mag-isip ng anupaman. Ang pangunahing bagay ay upang harapin ang pag-atake ng Unicorn Dragon. Umuungol, mamatay ka para sa akin. Umungol si Chen Buman, at nabuo sa kanyang mga palad ang isang puyo ng tubig ng walang kamatayang kapangyarihan na kasing laki ng gilingang bato. Pagkatapos ay bigla niyang pinagdikit ang kanyang mga palad at itinulak patungo kay Zexang, halong primordial energy, punitan ang espasyo. Nang matapos magsalita si Chen Buman, ang dalawang puyo ng tubig na lumabas mula sa kanyang mga kamay ay bumuo ng isang puyo ng tubig na direktang may sukat na 8 o 9 na metro, at sa isang iglap ay parang black hole na nakaharap kay Zexang. At ang pag-ikot ay pabilis ng pabilis, at ito ay palaki ng palaki. Nang ang malaking puyo ng tubig na ito ay 3 metro ang layo mula sa Zexang, ito ay naging isang malaking vortex black hole na may diameter na 100 metro. Ito ay sobrang dilim sa loob. Ito talaga ang walang laman, isang walang katapusang black hole. Ang hakbang na ito ay batas din ng mahiwagang kapangyarihan ni Chen Buman Hanyuan Space. Isa itong space vortex na kayang lunukan ang lahat. Sa mabilis na puyo ng tubig, ang anumang buhay na nilalang ay maaaring mapunit. Hindi man ito mapunit, dapat itong ganap na sipsipin sa walang hanggan na kawalan, nakatumbas ng isang uri ng pagpapatapon. Isang uri ng kamatayan, dahil walang espiritual na enerhiya sa kawalan, at ito ay puno ng panganib. Ang walang laman na bagyo ay ang pinakamalaking mamamatay. Hindi nang ahas si Chen Buman na maging pabaya kay Zexang. Matapos maramdaman ang panganib ng Zexang, sumalakay siya sa makapangyarihang paraan. Nangako siyang papatayin ang unicorn sa isang suntok. Gayunpaman, napakakalma ni Zexang, kung hindi ay hindi niya basta-basta sasabihin kay Yang Yiyu na kaya niyang lumunin si Chen Buman sa isang kagat. Ngunit sa pagharap sa nakakatakot na malaking puyo ng tubig ni Chen Buman, si Yang Yiyu, na nakatayo sa likod ni Zexang, ay basang-basa rin ng malamig na pawis. Sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung kakayanin niya ang ganoong kalakas na vortex attack mula kay Chen Buman. Anyway, nataranta rin si Yang Yiyu. Ngunit sa oras na ito, ang arrow ay nasa string na at kailangang ishot. Walang oras para isipin ito. Ang tanging magagawa niya ay lumaban ng buong lakas. Ngunit nang siya ay labis na nag-aalala at nagpapatakbo ng kapangyarihan sa kanyang katawan, narinig niya ang mahabang dagandong ni Zexang. Pagkatapos ng dagandong ng dragon, nalaman ni Yang Yiyan na hindi mabilang na runang lumabas mula sa kaliskis ni Zexang, at lumitaw sa kaliskis. Biglang lumitaw ang isang kunlong sa labas ng katawan ni Zexang. Ang bango ng katawan ay lumago ng higit sa 10 beses, at naging libu-libong metro ang haba at mas malaki pa. Ito ang kanyang Zexang, at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Biglang nilamon ang 100 meter diameter na vortex ni Chen Buman. Kasabay nito, nakita din ni Yang Yiyan ang isang pilak na sungay sa ulo ni Zexang, na naging mas nakasisilaw at nakasisilaw na parang araw, na nagpaiyak sa kanya. Hindi niya sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit bago ipinikit ang kanyang mga mata, malabong nakita ni Yang Yiyan ang isang puti at makapal na haligi ng liwanag na lumabas mula sa sungay ni Zexang, na kasing kapal ng kidlat at tumama sa vortex ni Chen Buman sa isang iglap. Boom boom boom. Isang sunod-sunod na dagandong na nakakabasag ng lupa ang tumunog. Sumakit ang tenga ni Yang Yiyu sa narinig. Sa oras na ito, pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at tumingin. May nakita nga siyang eksenang nagpasaya sa kanya. Gayunpaman,
Nakita niyang matapos sumabog ang kapangyarihan ng sungay sa ulo ni Zexang, gumuho ang itim na puyo ng tubig ni Chen Buman. Magandang pagkakataon. Bumulong si Yang Yiyu sa kanyang puso, at ang espadang inihanda niya ng buong lakas ay biglang nalaslas at dumiretso sa puyo ng tubig. Bagamat gumuho ang vortex ni Chen Buman, hindi ito ganoon kabilis. Ang espada ni Yang Yiyu ay ginamit upang pabilisin ang pagtatapos ng suntok. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Black Lotus, ang kapangyarihan ng Water Source Bead sa kanyang katawan, ang Divine Power sa Chen Kun Daoyuan, at ang kapangyarihan ng Blue Lotus Fairy Fire. Matapos pumutok ang Sword Energy, ito ay naging 100 metrong Sword Energy at direktang naglaslas. Ngunit sa oras na ito, mas mabilis si Zexang kaysa sa kanya at nakagat na niya ang puyo ng tubig ni Chen Buman. Bang! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang puyo ng tubig ni Chen Buman ay ganap na nabasag. Puff! Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng puyo ng tubig ay marahas na nabasag, at si Chen Buman, na nasa likod ng puyo ng tubig, ay marahas na nabacklash at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Siyempre, resulta din ito ng pagiging apektado ng makapangyarihang kapangyarihan ni Zexang. Ang orihinal na akala ni Yang Yiyu ay mawawala ang kanyang espada. Sino ang nakakaalam na siya ay masaya sa susunod na sandali? Matapos mahulog ang espada, hindi na naabutan ng puyo ng tubig, ngunit nahulog lang ito kay Chen Buman. Hindi lang naiwasan ni Chen Buman ang sunod-sunod na pag-atake ni Yang Yiyu at Zexang. Siya ay pinutol ng espada ni Yang Yiyu, at ang kanyang katawan ay naging invisible na may tunog ng ayaw. O sa madaling salita, sa ilalim ng dalawang matinding kapangyarihan ng pinagmumula ng tubig ni Yang Yiyu at ng Qinglian Immortal Fire, napatay siya kaagad sa pamamagitan ng matinding ice cave at matinding pagkasunog. Gayunpaman, sa huling sandali ng tuluyan na siyang nawala, naalala niya ang isang malakas na banta, "Anak, hintayin mo akong pumunta at makipag-ayos sa iyo ng personal. Hindi ibig sabihin na sirain mo ang aking Hanyuan clone ay maaari mong sirain ang aking orihinal na katawan. Hugasan ang iyong leeg at maghintay." Umalangaw-ngaw sa langit ang masamang boses na parang sumpa at tuluyang nawala. Sa wakas napatay na rin. Tumingin si Yang Yiyu sa lugar kung saan nawala ang clone ni Chen Buman at sinabi sa sarili. Nakaramdam din siya ng kaunting solemna sa kanyang puso, alam niyang hindi nagyayabang si Chen Buman. Ngayon, siya at si Zexang ay pumatay lamang sa Hanyuan clone ni Chen Buman. Kung dumating ang orihinal na katawan ni Chen Buman isang araw, makakayanan pa ba nila ni Zexang? Ang maalala ng isang Hanyuan Daos na walang kamatayan ay hindi isang magandang bagay. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe.